Ang pangalan ko ay Lin Hao. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakaiga ako sa tabi ng basurahan sa isang di kilalang lungsod. Punong-puno ng sugat ang katawan ko. Gusgusin ang mga damit ko. Lasa ng dugo ang buong bibig ko. Pero may dalawang magkaibang alaala sa utak ko. Parang dalawang lubid na magkasaliko. Humihila sa mga ugat ko. Isa ay galing sa dating may-ari ng katawang ito. Isang walang kwentang anak sa pamilya Lin ng Imperyong Qinglong. 8 taon na nag-ensayo pero hindi pa rin nagising ang Yuanling. Tinawag na pabigat at walang silbi. Ngayon, kakalabas lang siyang itinakwil ng pamilya niya. Tinanggal ang pangalan niya sa talaan gamit ang pulang tinta. Yung isa'y alaala ko mismo. Isa akong Jindan cultivator sa mundo ng immortal cultivation. Master ng paglikha ng mga elixir. 300 taon na ang nakalipas, bigo akong makapasa sa tribulation. Nawasak ang katawan ko. Nagpagala-gala ang kaluluwa ko sa kawalan hanggang ngayon. Bumugso ang mga alaala na parang baha. Buot malinaw bawat eksena, parang nangyari lang kahapon. Sa sandaling naghalo ang dalawang alaala, may natutunan ako. Hindi pa ako binawi ng tadhana. Binigyan ako ng pangalawang sansa. Bumangon ako mula sa tambak ng basura. Pinagpag ko ang mga dahon at putik sa katawan. Pero hindi ko mapigilang mapangiti. Pinagmasdan ako ng mga tao sa paligid ng may awa. Akala nila pinalayas ako sa bahay at nabaliw sa sama ng loob. Wala silang alam. Meron akong 300 taong karanasan sa paggawa ng elixir sa utak ko. Daan-daang recipe ng pills. At isang kumpletong cultivation technique. Walang kwenta raw ako. Dati yon. Tumingala ako sa langit. Nakakasilaw ang araw. Pero maliwanag na maliwanag ang pakiramdam ko. Ngayon, kukunin ko lahat ng nawala sa akin. Naghanap ako ng abandonadong outpost para tumuloy. Matagal nang niluma ang lugar, wasak-wasak na ang mga dingding. May mga baging sa bintana, nakakalat ang kalawangin na bakal at basag na salamin sa sahig. Amoy lumang-amag ang hangin. Pero para sa akin, ito na ang pinakamaayos na matutuluyan. Umupo ako ng nakatihaya, 5 bituin sa langit. Sinimulan kong silipin ang estado ng katawan ko. Nang ilubog ko ang isipan ko sa dantian. Nang hina ang loob ko, parang paulit-ulit na pinukpok ang dantian ko. Punong-puno ng basang bitak parang basag na porselana. Yung pinakamalalim na bitak, halos butasin ang buong pader ng dungeon. Lumilitaw ang spiritual energy mula sa mga bitak. Parang sirang lobo. Ang golden core ko ay maputlang maputla. May mga maliliit na uka sa ibabaw. Baka maglaho na ito kahit anong oras. 300 taon ng cultivation. Naubos sa isang iglap, pero kalmado ako. Napansin kong may kakaiba sa hangin dito. Bukod sa spiritual energy, may dumadaloy na marahas at kaguluhang enerhiya. Umiikot sa himpapawid. Ito ay Chao-Tike. Nahuli ko ito gamit ang isipan ko. Sinuri ko ng mabuti. Sigurado ako, sa mundo ng cultivator, nawala ang Chao-Tike mahigit 10,000 taon na ang nakararaan. Ayon sa mga lumang libro, gamit ito ng mga sinaunang cultivator sa pag-enhance ng katawan. Malakas sila, kayang tiisin ang mga kidlat ng langit. Nang mawala ang Chao-Tike, naputol na ang ganong paraan ng cultivation. Pero sa dati kong buhay, nakakuha ako ng teknike. Wan Guchang Kingju. Pang-enhance ng katawan gamit ang Chao-Tike. Sira na ang dantian ko. Di na pwede physical arts. Mag-cultivate na lang ako sa katawan. Pumikit ako. Sinimulan ko ang cultivation technique. Parang pumapasok ang Chao-Tike sa katawan ko. Daan-daan ang pasok sa katawan ko. Dumadaloy sa mga ugat. Masakit pero sulit. Buong gabi akong nag-cultivate. Parang paputok ang tunog ng mga buto ko. Lumabas ang itim na dumi sa balat ko. Amoy damuho at lansa. Parang galing akong kanal. Imulat ko ang mata ko. Ibang-iba na ang mundo. Mas asul ang langit, mas berde ang damo. Kahit na ang Chao-Tike sa hangin, hindi na ako nahihirapan. Lalong naging matalas ang pandinig at paningin ko. Rinig ko ang huni ng ibon sa malayo. Lumabas ako ng outpost. Kumakalam ang sikmura ko. Kailangan kong kumain. Lumuhod ako sa tabi ng kalsada. Pumitas ako ng random na damo. Handa ko na sana kainin. Pero napahinto ang kamay ko. Tinitigan ko ang damong iyon. Lumaki ang mga mata ko. Hindi ito basta damo. Ito ang Liulila juice. Isang first-class spirit plant sa mundo ng cultivation. Pangunahing sangkap ng foundation building peel. Sadyang bihira at mahalaga. Isang dahon lang, may halaga na. Sa mundo ng cultivator, pinag-aagawan to. 2 maliit na sekta nag-aaway dahil dito. Pero rito, tumubo lang sa tabi ng kalsada. Kalahati pa nga, napilas na. Mabilis ang tibok ng puso ko. Tumingin agad ako sa paligid. Golden melon vine, 9-leaf ginseng, first mudweed. Sa mundo ng cultivator, pinag-aagawan ang mga rere na damong ito. Dito, tapon-tapon lang sa tabi ng kalsada at basurahan. Inaapakan lang ng tao, parang damo. Iba pa, namulaklak at namunga na. Walang pumapansin. Malalim ang hininga ko. Pinilit kong kumalma. Pawisan ang palad ko. Pero hindi ko matago ang tuwa ko. Lahat ng paligid, puro yaman. At ako lang ang may alam ng tunay na halaga. Dahil dito, napukaw ang gana kong gumawa ng elixir. Sabik na akong subukan. Naghanap ako ng lihim na pwesto. Hinugot ko ang lumang almires na dinala ko. Shenong cauldron. Kayamanan na sumama sa kaluluwa ko papunta rito. Huwag husgahan sa itsura. Itim at punong-puno ng suot sa ilalim. Pero isang precious level peel cauldron ito. Nababago ang laki ayon sa gusto. Mas mataas ang success rate kaysa pangkaraniwan. Inisa-isa kong inilatag ang mga halamang nakuha ko. Ayon sa alaala ko, hinanda ko ang ingredients. Binalatan, tinanggal ang ugat, kinuha ang pur. Mabilis ang kamay ko, as smooth as flowing water ang kilos. Tapos pinasok ko sa cauldron. Pinatong ko ang malakas na apoy mula sa dantian ko. Sinimulan ko ang pag-init. Makaraan ang 15 minuto. Biglang nagwala ang spiritual energy sa loob. Ramdam ko ang pagbulwak ng likido sa loob. Parang nag-aalab na lava. Hindi pa ako nakakareact. Narinig ko biglang pagsabog. Nasabugan ang cauldron, natumba ako sa hangin. Itim ang mukha ko. Kulot ang buhok sa gilid. Kalahati ng kilay ko, sunog. Lasa ng pait ng herb sa bibig ko. Umiingay pa ang tenga ko. Pero hindi ako tumigil. Tumayo ulit ako para mag-practice. Nagsunod-sunod, mahigit 10 pagsabog. Nag-itim ang pader sa buong outpost. Naipon ang herb sa sahig. Akala ng forest guard sa kabila. May bagong high-level na hayop na dumating. Nagpadala ng scout sila. Nagtago ako hanggang umalis sila. Nagpatuloy ako hanggang magdilim. Sa ika-20 tumama rin. Nang nabuo ang elixir, 2 kidlat ang bumagsak mula sa langit. Tamang-tama sa likod ng elixir. May violet gold lightning sa ibabaw ng peel. Parang nasusunog ito.
Halos mapaiyak ako. Heaven Great Pill na tinatamaan ng tribulation. Noon, buong buhay ko ginugol para gawin ito. Bilang lang ang mga gamot sa antas ng langit. Bawat lutuan inaabot ng kalahating buwan ang paghahanda. Ginagamit ang pinakamainam na halamang gamot. Pinakamagandang apoy ang ginagamit. Kailangan ding swertihin. Pero dito, kinukuha lang ang mga damo sa tabi ng daan. Ginamit ang lumang outpost para gawing alchemy room. Unang lutong subok, nagtagumpay agad. Kinuha ko ang gamot mula sa lalagyan. Nilagay ko ito sa palad ko. Bilog at makinis ang gamot. May mahihinang guhit sa ibabaw. Amoy ang malinis at mabangong aroma ng gamot. Inilagay ko sa bibig ko. Naging mainit na agos ang bisa ng gamot. Umikot sa buong katawan ko. Parang tubig sa bukal tuwing tagsibol ang init. Dumadaloy sa mga ugat. Kahit saan makarating, gumagaling ang mga lihim na sugat. Umaayos ang bara. Hindi pa buo ang sira kong dantian. Pero karamihan ng dating sugat ko, gumaling na. Pinakagulat sa akin, ang bisa ng maliit na gamot na ito, mas malakas ng mga 30% kaysa noong nakaraan kong buhay. Simple lang ang dahilan. Sobrang taas ng kalidad ng sangkap. Ang mga halamang bilihin sa mundo ng immortal, damo lang dito. Dito, damo lang sila sa tabi ng daan. Umupo ako sa guho. Hawak ang natirang gamot. Nakangiti akong parang tanga. Ang mundo na ito, swerteng-swerte ako. Medyo gumanda ang pakiramdam ko. Nagdesisyon akong sumubok sa test ng Yuan sa syudad. Ang sistema ng Yuan Spirit dito, kahalin tulad ng Spirit Root sa Immortal World. Pero hindi eksaktong pareho. Kaya nilang gamitin ang lakas ng elemento. Pero hindi marunong mag-alchemy. Hindi marunong gumawa ng charm. Kahit basic na cultivation technique, sobrang basic pa. 2 oras akong pumila. Sa wakas, ako na ang sunod. Pumasok ako sa parang telephone booth na machine para sa test. Ipinatong ang palad sa guwaang. May masasakit na kuryente sa palad ko. Maingay ang paghinga ng makina. Lumabas sa screen. Ako daw ay Fire Yuan Spirit, unang antas. Nagulat ako sa resulta. Dati, with Spirit Root ako. Wala akong connection sa apoy. Baka naapektuhan ng ibang apoy sa loob ko ang test. O baka paglipat ko dito, nag-iba ang Spirit Root ko. Pangalawa, test sa mental strength. Sinadyang binabaan ko ang resulta. Dahil sobrang taas ng spiritual sense ko kumpara dito. Magkakaproblema ako kung malalaman nila. Nakasulat sa report, Yuan Spirit unang antas ako. Mental strength, wala. Yung mga nasa paligid, tinititigan ako. Mula gulat, naging awa ang tingin nila. Walang mental strength na unang antas? Parang may kulang. Hindi ako nagpaliwanag. Kinuha ko ang report at umalis. Narinig ko ang examiner na bumubulong sa likod ko. Sayang daw ang talento ko. Sumimangot ako saglit. Tama siya. Sinasayang ko nga ang talento. Pero hindi gaya ng iniisip ninyo. Unang linggo ng physical training sa pagpasok, ako ang pinakamahina, 5 pull-ups na takbuhan. Sa ika-2 pull-up, huli na ako. Parang sasabog ang baga ko. Ang bigat ng mga binti ko. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase bilang peking double black. Puro galing lang, walang tunay na lakas. Tahimik lang ako. Dahil alam ko ang ginagawa ko. Bawat takbo hanggang mapagod. Mas bumibilis ang pag-ikot ng Wan Gu Chang King Ju. Nagwawala ang chaotic energy sa katawan ko. Pinalalakas ang buto. Pinalalakas ang kalamnan. Sakripisyo ang matinding sakit para lumakas. Pagkalipas ng 1 buwan, mula kulelat, naging top ako sa batch. Walang nakakaalam kung paano ko nagawa yun. Nakikita lang nila na biglang gumanda ang performance ko. Sa actual combat class, napunta ako sa grupo nila Tangdao, ang pinakamalakas. Lahat hinihintay na matalo ako. May mga nagpustahan pa. Pustahan kung ilang atake ang kaya kong tiisin kay Tangdao. Pagkatunog ng 7, sumugod si Tangdao parang kanyon. Ang bilis niya, ang lakas, kung ako yun 1 linggo pa lang ang nakalipas. Sigurado, lipad na ako nito. Pero iba na ako ngayon. Hindi ako umiwas, bumanat din ako. Malakas ang tunog sa buong gifet. Lumipad si Tangdao ng 5 metro. Bagsak siya sa sahig. Gulat na gulat siya. Tahimik ang lahat, rinig pa ang hininga, binawi ko ang kamao ko, nag-crack ang mga buto ko. Tama ang napiling landas na body cultivation. Pagtapos ng 1 semestre, naabot ko na ang sa Wan Gu Chang King Ju. Naging makinis at makintab ang balat ko. Matitigas na ang mga kalamnan. Hitik sa sigla ang katawan ko. Pero hindi yung progreso sa training ang importante sa akin, kundi ang dantian. Ang basag na dantian parang salaan. Lumalabas agad ang spiritual energy, hindi makapag-ipon. Pero napansin kong kakaiba, pag pumasok ang chaotic energy, nananatili ito. Hindi tinataboy ng sirang dantian ang chaotic na enerhiya. Tulong pa nga siya na ihati ang spiritual at chaotic energy. Nakakalusot ang spiritual energy sa bita, pero chaotic energy nananatili. Parang, automatikong sorter, mabilis at tumpak. Tuwang-tuwa ako sa natuklasan ko. Todo higop ako ng chaotic energy sa hangin. Inikot ko ang Wan Gu Chang King Ju. Pumutok ang mga kasukasuan. Lumuwang ang mga daluyan ko. Nagsimulang gumaling ang bitak ng dantian ko ng mabilis. Pagkalipas ng 3 araw, nagsara ang huling bitak. Noong napagaling ang dantian ko, parang nabuhay ulit ako. Malayang dumadaloy ang spiritual energy sa mga ugat ko. Wala nang tapon. Nagliwanag ulit ang golden core. Hindi pa rin kasing lakas ng dati. Pero normal na ulit ang function. Dumilat ako. Huminga ng malalim. Ayos na ang dantian ko. Bumalik na rin ang cultivation ko sa spells. Nasa foundation establishment stage pa lang. Pero tiwala ako, aakyat din ako sa golden core ulit. Pagkatapos maayos ang dantian. Parang rocket na ang cultivation ko. Ang bilis lumakas. Foundation early, mid, hanggang late stage. 3 level, tinawid ko sa 1 buwan. Masyadong mabilis, hindi ako makapaniwala. Kung hindi lang nakakabahala. Feeling ko maabot ko ang false score agad. Pero pinigilan ko ang sarili. Pinanatili ko sa foundation early stage. Sa panlabas, parang normal lang na cultivator dito. Sa totoo lang, ang cultivation system ng mundo na to, iba sa alam kong immortal cultivation. Magkaibang magkaiba. Kaya nilang kontrolin ang hangin, apoy, tubig, lupa. Mukhang magaling pakinggan. Pero babaw ng pagkaintindi nila sa spiritual energy. Magulo pa basic na Zoshan circulation nila. Wala pang golden core, nasenso, o divine transformation. Kaya sigurado ako, walang makakabisto sa tunay kong lakas. Malaking advantage to. Pumasa ako na pasang-awa. Sa pinakamagandang academy sa Kinglong Empire, Kinglong Academy. Sabi nila pumasa ako sa exam. Pero totoo, in-adjust lang grades ko. Sakto lang lahat sa passing line. Noong araw ng enrollment,
Bitbit ko ang lumang bag na maputla sa kalumaan. Napansin agad ako ng mga tao. Walang curious, puro pagtatawa lang. Pang-asar talaga ang tingin nila. Sa report ng tester, ang walang spiritual power na resulta parang birthmark. Nakatatak sa record ko. Saan man ako magpunta, napapansin ako. Yan yung walang spiritual power, inutil daw. Sabi pa, pareho lang daw ang power ko sa ordinaryong tao. Di raw nila alam paano ako nakapasok dito. Deadma lang ako. Umupo ako sa sulok malapit sa pader. Walang pakialam. Hindi ako nandito para patunayan kahit ano. Gusto ko lang maintindihan ang mundong to. At makatsamba ng konti. Libreng pagkain sa kantin. Libre ang dormitoryo. Pati training room, libre din. Sobrang swerte, bihira mangyari. Wala kang ganitong pagkakataon sa past life ko. Sumandal lang ako sa upuan. Napangiti ako ng bahagya. Kahit pagtawanan, walang problema yun. Pero ang libreng spiritual energy training room, ibang usapan na yun. Dorm namin, 4 ang laman. Mga 20 square meters. Pagpasok ko dala ang bag ko. 3 na doon. Si Night Dragonfly nasa bintana. Suot puti, napapalibutan ng malamig na hangin. Tahimik siya, parang bato. Di lumalampas ng 1-0 salita kada usap. Pero tuwing may dala akong mabigat, kusa niyang binubuhat yung pinakamabigat. Ngayon ko lang nalaman, gumagaling ang lolo niya. Matagal na niyang hinahanap gamot para gumaling sa injury. Si Christian Xiao, naglalagay ng face mask sa tapat ng salamin. Hindi ako nilingon. Bagong dating, sobrang magaspang ng balat. Gwapo siya, pambihira. Mahilig sa sarili, minsan. Mas matagal pa siya mag-face mask kesa mag-training. Mas marami pa siyang damit kaysa sa babae. Pero malupit siya sa swordsmanship. Kaya niyang tamaan ang target mula malayo. Ibang tao siya pag hawak ang espada. Si Kiming nakatago sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang pocket watch. Pag tinitigan ko, namumula siya. Pati tenga niya nangingitim. Ako nga pala. Ako si Kikiming. Nautal siya magsalita. Nahihiya sa ibang tao. Pero steady ang kamay pag nag-aayos ng runes. Ang lolo niya, Rune Master. Matagal nang nawawala si Lolo Ki. Pocket watch lang iniwan sa kanya. Lagi niya itong dala, para bang hawak niya buhay niya dito. 4 kami sa isang kwarto. Unang araw pa lang, may eksena na. Thunderblade at Golden Talisman, nagliliparan. Magulo sa loob ng kwarto. Isang malakas na tunog, bumagsak ang kalahating pader. Pagdating ng discipline head, galit na siya. Nakayuko kaming 4, puro alikabo. Napatitig ako sa kanila. Napangiti ako kahit pilit. Medyo kakaiba sila. Pero mukhang di na ako magiging mag-isa ngayon. Libre talaga ang food sa canteen. Pero ilang set meal lang bawat araw. Unang araw, 4 na set tinira ko. Nanlaki ang mata ng auntie sa canteen. Akala siguro niya dating patay gutom ako. Sa bandang huli ko lang nalaman, ang mga gulay sa combo ay puro espiritual na damo. Ang berdeng palay ay purong hari ng bigas. Ang lutong gulay ay liuli lettuce. May lutang na golden gourd sa sopas. Sa mundong ito, tawag dito ay purified na gulay. Kahit ordinaryong tao, basta may pera, pwede bumili sa palengke. Pero sa mundo ng cultivation, parang pagsasayang ng kayamanan ito. Liuli lettuce ang pangunahing sangkap sa paraan sa pagbuo ng foundation pill. Mahirap makuha kahit isa. Ang golden gourd ay pwedeng gawing healing saint medicine. Napakahalaga, kahit ginto kapalit di sapat. Ang green rice ay puno ng purified spiritual energy. Kapag matagal kainin, nalilinis pati ugat at dugo mo. Mga ganitong kayamanang tinitipid pati ng golden core cultivator. Dito sa kantina na ito, para lang simpleng repolyo, pwedeng kunin ng kahit sino. Umupo ako sa sulok ng kantina. Sinimot ko ang huling palay ng spiritual rice sa aking mangkok. Tahimik kong pinag-iisipan ang isang bagay. Kung magagamit ko itong mga espiritual na damo sa pill crafting, halos zero gasto sa raw materials. Ang kita, walang katapusan. Ang pinakaastig pa dito, lahat ng estudyante at guro dito sa akademya ay kailangan ng pildoras. Nandito mismo ang merkado. Abot kamay lang. Kumpleto na ang plano ko sa negosyo. Unti-unti itong nabubuo sa utak ko. Ginamit ko ang naipon kong scholarship fund. Bumili ako ng basic na gamit sa pill crafting. Palihim akong nagluto sa dorm. Hindi pwedeng ilabas ang syenong cauldron. Sobrang pansin kasi, ordinaryong cauldron lang mula sa academy ang gamit ko. Medyo mas mahina nga lang, pero sapat na sa paggawa ng xiao huandan. Ang una kong niluto ay xiao huandan. Dito, ang mga healer ay puro liquid medicine lang kayang gawin. Mabagal ang epekto, at mahal. Ang isang high-level healing potion, umaabot ng 100,000 bagong pera. Yung xiao huandan ko, kaya magpagaling ng kahit anong sugat sa loob ng 30 segundo. Wala pang 100 new currency ang gastos. Sa mismong sandaling iyon, kumalat ang amoy ng gamot sa buong dormitoryo. Sobrang tapang ng amoy ng gamot, lumabas pa sa may pinto't bintana. Amoy na amoy sa hallway. Nadamay sa amoy ang mga roommate ko. Si Kitty and Xiao agad nagtanong kung anong ginagawa ko. Ipinakita ko ang pill sa kanila. Sinabi kong tawag dito ay red pill. Si King na mabilis gumalaw, hindi na nagtanong. Naghiwa ng malalim sa braso niya gamit ang kutsilyo. Talagang malala ang sugat, dumugo agad. Tapos nilunok niya ang pildoras. Sa loob ng 3 segundo, gumaling ang sugat. Walang bakas ng sugat. 3 silang nakatingin sa akin. Parang nakakita ng halimaw. Nabigla sila, anong klaseng pill yan? Ang tagumpay ng pulang gamot ay nagpalakas ng loob ko. Sinimulan kong pag-aralan ang lakas ng isip sa mundong ito. Napansin kong katulad ito ng kamalayang espiritual sa mundo ng kultibasyon. Ngunit mas mahina ito, kung ang kamalayang espiritual ay katotohanan. Ang lakas ng isip ay nasa antas 2 o 3 lamang. Ang mga mestro ng runa at manggagamot sa mundong ito ay nangangailangan ng lakas ng isip. At ang pagkonsumo ng lakas ng isip ay mahirap mapunan ng mabilis. Kahit ang pinakamahal na mental relaxant sa merkado, ang epekto ay karaniwan. At isa lamang ay nagkakahalaga ng 10 milyong bagong salapi. Binuksan ko ang isang libro ng mga reseta ng tabletas mula sa nakaraang buhay. Natagpuan ko ang reseta ng tabletang kalangitan at espiritu. Ang tabletang ito, kayang ganap na maibalik ang lakas ng isip sa loob ng 1 minuto. Sa mundo ng kultibasyon, ito rin ay hinahabol ng marami. Gumugol ako ng 3 araw para pagbutihin ang reseta. Ginamit ko ang mga espiritual na halaman sa mundong ito bilang pamalit na sangkap. Sinubukan ko ang mahigit 10 hurno. 7 o 8 hurno ang sumabog. Sa wakas, natagpuan ko ang pinakamainam na proporsyon. Sa sandaling natapos ang tableta,
Pinatri ko kay Kiming ang gamot. Siya ay isang mestro ng runa. Malaki ang pagkonsumo ng lakas ng isip. Buong araw nagrereklamo ng sakit ng ulo. Pagkatapos uminom ng asul na gamot, nagliwanag ang kanyang mga mata. Sabi niya, hindi na masakit ang ulo. Ang kanyang espiritu ay hindi pa nagiging ganito kaganda. Pulang gamot at asul na gamot, isa ay nagpapagaling ng sugat, isa ay nagpapanumbalik ng lakas ng isip. Ang kombinasyong ito, sapat upang baguhin ang buong merkado ng gamot sa kontinente ng Kenyuan. Ang epekto ng pulang at asul na gamot ay parang virus. Mabilis itong kumalat sa akademya. Sa simula, pribadong transaksyon lamang ito sa pagitan ng mga kaklase. Isang pirasong pulang gamot ay ibinebenta ng 5,000 bagong salapi. Mas mura ito ng malaki kaysa sa mga regular na gamot sa merkado. Ngunit ang epekto ay mas mabuti ng 10 beses. May isang taong malubhang nasugatan at nahulog. Lunukin ang isang pirasong pulang gamot. Sa ilang hininga, siya ay masigla na. May isang taong naubusan ng lakas ng isip. Pag-inom ng isang asul na gamot, agad na naging masigla. Ang mabuting reputasyon ay ipinasa mula sa bibig hanggang bibig. Lalong lumaki. Kalaunan, kahit ang mga guro ay lumapit sa akin para bumili ng gamot. Noong nagtuturo si Guro Lojo ng praktikal na klase, nasaktan ang kanyang braso ng isang estudyante sa aksidente. Nabiyak ang isang malalim na sugat na kita ang buto. Inabot ko sa kanya ang isang pirasong pulang gamot. Pagkatapos ng 3 segundo, ang sugat ay gumaling na parang bago. Kahit peklat ay walang naiwan. Mula noon, si Guro Lojon ay naging tapat na kliyente ko. At aktibong tinulungan ako sa mga kawani ng pagtuturo. Ipinromote sa grupo. Sa halip, nakipagsosyo ako sa aking mga kasama sa kwarto. Umupa ako ng isang maliit na tindahan sa labas ng akademya. Pinangalanan itong May Tindahan. Ako ang nagbigay ng pangalan. Simple at madaling tandaan. Sinabi ni Kui Chen Xiao na ito'y nakakatawa. Sinabi ko, ito'y tinatawag na ang karunungan ay parang kamangmangan. Hindi malaki ang tindahan. Ngunit maganda ang lokasyon. Nakaharap ito sa gilid na pinto ng akademya. Makikita ito ng mga estudyanteng pumapasok at lumalabas. Sa unang araw ng pagbubukas, ang mga stock ay naubos ng tuluyan. Sa ikalawang araw, ang pre-order ay umaabot na sa susunod na buwan. Sa ikatlong araw, may mga tao mula sa ibang lungsod na dumayo para bumili ng gamot. Isang hininga, humingi ng 100 piraso. Nakaupo ako sa likod ng counter at nagbilang ng pera. Namamanhid na ang aking mga kamay sa pagbilang. Sa tabi, si Kui Chen Xiao ay nagpahayag, hindi pa siya nakakita ng ganito kadaling paraan ng paggawa ng pera. Sinabi ko nang hindi tumitingala, ito ay hindi tinatawag na madali. Ito ay tinatawag na matinding kalamangan. Nagsimula na ang preseleksyon para sa malaking kompetisyon ng militar sa katapusan ng semestre. Bumuo ako ng isang koponan kasama ang aking 3 kasama sa kwarto. Pinangalanan itong nagpapagaling sa hindi sumusunod. Mahigit 700 koponan ang naglalaban para sa 30 pwesto para umabante. Ang kompetisyon ay sobrang matindi. Ang laro ay mula sa simula. Sa loob ng 7 araw, hanapin ang isa sa 30 na badges para umabante. Ang badge ay may mahinang marka ng lakas ng isip. Kailangan ng isang rune master na gamitin ang lakas ng isip para madama ito. Mayroon kami si Kiming. Sa aspetong ito, hindi kami nag-aalala. Nagsimula na ang teleportasyon. Bumaba ang fluorescent light. Dilat ko ang aking mga mata. Nalaman kong kaming 4 ay na-teleport sa pinakahilagang dulo ng mapa. Ang pinakamalapit na badge ay nasa gitnang rehiyon. Tatawid sa buong kagubatan. At least 5 araw ang lalakarin. Si Kui Chen Xiao ay nagmumura. Sinabi niya kung ang mga organizer ay sinasadya kaming targetin. Si Ye Tsingting ay namutla ang mukha. Walang imik. Si Kiming ay nagpanik ng diretsyo. Sinabi niya kung kailangan na naming sumuko. Umupo ako sa lupa. Tiningnan ang mapa. At tiningnan ang ilog na malapit. Sa tubig, 3 araw lamang. Ngunit ang paglalakbay sa tubig ay 10 beses na mas delikado kaysa sa lupa. Ang instinct ng easy water beasts para umiwas sa panganib, sapat upang palubugin ang anumang bangka. Tumayo ako at sinabing tara, sa tubig tayo. Nagdesisyon kaming maglakbay sa tubig. Pumutol ng kahoy at gumawa ng bangka. Sumabay sa agos ng ilog. Ang lakas ni Kui Chen Xiao ay hindi kapani-paniwala. Isang hiwa, isang puno. Hindi nagtagal, nakaputol siya ng isang bunto ng tabla. Gumamit si Kiming ng gintong espiritu ng elemento para gumawa ng mga pako. Si Ye Tsingting ang may responsibilidad sa pag-assemble. Pagkatapos ng isang oras, nakagawa kami ng isang kahoy na bangka na may kubo. Ngunit mabilis kaming nakaranas ng problema. Ang instinct ng earthy water beasts para umiwas. Libu-libong carp beasts ang lumukso mula sa tubig. Parang mga kanyon, bumagsak sa kahoy na bangka. Ang mga buntot ng isda ay humampas sa katawan ng bangka. Naglabas ng malalim at malakas na ingay. Ang mga tabla ng bangka ay may mga bitak. Kaming 4 ay desperadong gumamit ng elemental attacks para depensahan. Thunder swords, ice dragons, golden cones ay sunod-sunod na sumalakay. Ngunit malaki ang konsumo ng enerhiya. Lalong pumuti ang mukha ni Ye Tsingting. Ang thunder sword ni Kui Chen Xiao ay lalong pumino. Nagtago ako sa kubo ng bangka. Kinuha ko ang Shenong Ding at nagsimulang magluto ng gamot. Ang mababang tier na water beast sa mundong ito ay umaatake sa bangka dahil lamang sa takot. Kung maaaring gawing sobrang mapait ang tubig, sila ay aktibong iiwas. Naghanap ako ng ilang uri ng mapait na halaman. Sa pinakamabilis na bilis, nagluto ako ng isang batch ng mga tableta. Pagkatapos itakda ang mga ito sa ilalim ng bangka. Ang tubig sa loob ng 1 metro ay naging sobrang mapait. Ang mga carp beasts ay umiwas sa amin parang nakakita ng multo. Matagumpay na nakalampas. Tinanong ako ni Ye Tsingting kung ano ang tawag dito. Sinabi kong tawagin natin itong middle age. Ang kanyang labi ay kumibot. Sinabi niya, mas mabuting tawaging donut. Sa ikatlong araw,
Nakasalubong namin ang Panginoon ng Ilog Peterson. Si Gustav, isang celestial tire crocodile beast. Bigla itong sumulpot mula sa tubig. Isang kagat, sinira ang aming kahoy na bangka. Kaming apat ay nahulog sa tubig. Ang malamig na tubig ng ilog ay agad na umabot sa dibdib. Si Yetsingting ang pinakamabilis umaksyon. Ginamit ang Ice Elemental Spirit para patigasin ang ibabaw ng tubig. Tumakbo kami sa ibabaw ng yelo. Ngunit ang bilis ng crocodile beast ay sobrang mabilis. Ang kanyang mga paa ay dinurog ang ibabaw ng yelo. Parang dinudurog ang balat ng itlog ng madali. Ang distansya sa pagitan ng tao at hayop ay mabilis na lumiliit. Tumigil ako para magdepensa at hayaang mauna ang aking mga kasamahan. Ginamit ko ang tiyan ng dao para humiwa ng apoy na talim. Ikinaway ang crocodile beast. Pagkatapos, tumalon sa tubig at nakipaghamok sa kanya. Sa ilalim ng tubig, huminto ng hininga ng mahigit 10 minuto. Bawat suntok ay tumama sa laman. Ang mga kaliskis ng crocodile beast ay matigas parang bakal. Sinuntok ko ito. Ang aking buto ng kamay ay sumakit. Ngunit hindi rin siya komportable. Pinaatras ko siya ng paulit-ulit. Hinawakan ko ang kanyang celestial foot. Sumakay sa kanyang lieg at suntok ng suntok. Ang crocodile beast ay nabigla sa akin. Hindi pa siya nakakilala ng taong ganito kalakas makipaglaban. Gustong niya akong itapon. Ngunit ako ay parang tumubo sa kanyang katawan. Hindi niya ako maigalaw. Sa huli, gumamit ako ng apoy upang pumasok sa kanyang bibig. Sinunog ang kanyang mga lamang loob. Nang mamatay ang crocodile beast, ang buong ibabaw ng tubig ay kumulo. Lumutang ako sa ibabaw. Puno ng sugat ang aking katawan. Ngunit ang aking mga labi ay ngumiti. Bumalik si Yetsingting at ang iba at tiningnan ako. Ang kanilang mga mata ay namumula. Pagkatapos patayin ang celestial tire crocodile beast, ang aming moral ay sumabog. Naglakbay patungong Hilaga, natagpuan ang badge sa bundok ng Limao. Ngunit bago pa kami makapagdiwang, halos 100 koponan ang pumalibot upang agawin ang badge. Kinuha ko ang ilang piraso ng maganda at bulaklak na tableta at ibinato. Kumalat ang puting usok. Ang mga taong nasa unahan, ang kanilang mga talukap at labi ay namaga parang ulo ng baboy. Natakot ang mga nasa likod at umatras. Tumayo si Yetsingting. Malakas na sinabi, walang saysay ang pag-aagawan. Mas mabuting magkaroon ng patas na kompetisyon. 3 laro, 2 panalo. Ang matatalo ay kusang aalis. Ang mga tao ay medyo pumayag. Sa unang laro, ang aming lakas naman na laro ay nanalo sa direktang labanan. Sa ikalawang laro, ang kalaban ay nakabawi. Sa deciding game, ako mismo ang sumali. Nanalo sa isang maliit na agwat. 3 laro, 2 panalo. Kami ay nanalo sa lahat. Kaya ang koponan na nagpapagaling sa hindi sumusunod. Bilang isang dark horse, pumasok sa finals. Sa araw ng pagbalik sa akademya, nakita ang principal mismo na sumalubong sa pintuan ng paaralan. Ang matandang lalaking hindi madalas ngumiti ay may namumulang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ng bahagya. Ang Akademya ng Harsas ay naging huli sa 3 sunod na kompetisyon. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Malagrimas ang boses, kayo ang mga bayani ng Harsas. Ang paligid ay umalinggaw ng palakpakan. Ang mga junior na estudyante ay iwinagayway ang mga bandila. Marami ang namumula ang mga mata. Ngumiti ako. Binitawan ang kamay at sinabi, Principal, hindi pa tayo nananalo. Kapag tunay na nanalo, saka na lang natin sabihin iyon. Sa likod, ang aking mga kasamahan ay nagtinginan at ngumiti. Ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa malayong finals. Dumating na kami. Ang finals ay 1 buwan mula ngayon. Gaganapin sa Cheney City. Sa mga araw ng training bago ang laban, nag-ensayo ako habang gumagawa ng pills. Ang orders mula sa aming tindahan, sandamakmak. Kami ng 3 kong ka-roommate, salitan sa pagbabantay. Sobrang pagod, minsan hanggang hating gabi ako nag-ensayo. Muntik nang sumabog ang furnace. Pero tuwing tumatanggap ng pera, ganado ulit ako. Ang snacks, tuloy-tuloy ang kita. Pati sa panaginip, iniisip ko pa rin. Isang pulang gamot, 5,000 bagong coin. Wala pa sa 100 ang gastos. Isang asul, 8,000. Gastos 200, 100,000 kada araw ang kita. Mas mabilis pa ito kaysa magnakaw. Sa 1 buwan, millions na. Ginamit ko ang kinita ko para magpalit ng mababang grade na crystals. Eternal cultivation technique. Walang katapusan ang resources dito. Palaki ng palaki ang kailangan, lalo na ang chaotic energy. Mas marami rin kailangang crystals. Pero suportado ako ng halaman ng buong Kianyuan continent. Ang bilis ko kumita sa pills. Sakto lang sa gasto sa training. Minsan, si Ekingting tumutulong din sa tindahan. Sinasabi niyang mukhang ako daw ay piksiw. Puro kita, walang gastos. Pero, mabilis ang kilos niya. Ngumiti lang ako, di na sumagot. Di niya gets, para sa cultivator. Buhay ang resources. Takot akong maghirap noon. Ngayon, gagawin ko ang lahat para yumaman. Bundok ng merienda sa shop. Tunog ng barya, pati sa panaginip ko naririnig. Araw bago ang finals. Nagdatingan ang media. Ang team special counter. Ang biggest dark horse ngayon. Lahat gusto ng scoop. Nagpa-cool si Christian Xiao sa kamera, nagpagwapuhan pa. Sinabi niyang siya raw ang pinakagwapo sa Harsas. Si Kiming, nabubulol, di makabuo ng isang sentence. Pulang-pula ang mukha. Si Qingting, maayos sumagot sa media. Lahat sagot, walang leak. Nung ako na, tinanong ako ng reporter para sa message sa mga fans. Nag-isip ako saglit, tapos sinabi ko ang nakakasilent ng lahat. Ang red at blue pills ng aming tindahan, after finals, dami pero same price. Welcome kayong bumili. Napako sa gulat mga reporter. Tapos tawanan silo lahat. Takip mukha si Christian Xiao, sabi niya, wala ka bang ibang maipagmamalaki? Sabi ko, pwede ba yung yabang kainin? Kumakain ako sa kita sa snacks. Kinabukasan, trending ang meme face ko sa Xinhuang. May caption na pinaka-honest contestant ever. May nagagalit, sakim daw ako. May natuwa, relatable raw ako. May iba, dumayo pa sa aming tindahan para mag-photo op. Nadoble na naman ang kita sa tindahan. Nakatitig lang ako sa balance ko sa account. Bahala nang magalit sila. Habang dumadami galit sa akin. Sino ka ba kumpara sa iba? 4 na sikat na schools, nagtipon sa Cheney City. Chuyunin ng Cheyan Medical College. Sinasabing pinakamahusay sa Kianyuan continent. Heaven rank rune master. Mental strength parang dagat, gaya ni Linyi ng Hanyan Pavilion. Rare na dark element spirit, kayang sumipsip ng elemental power ng kalaban.
Railing ng West Yuan College. Pinakamabata na Earth rank killer. Tapos kami sa Harsas. Team Special Counter, 4 na walang pangalan. Sa parade entrance, halos lahat ng cheers sa Tayani team. Pagdaan ni Chuyuni, sumabog ang sigawan. Maraming girls, may dala pang banner may pangalan niya. Nasa gilid lang kami tago. Parang invisible lang. Di matanggap ni Kritian Xiao. Sabi niya, hintayin niyo tapos ng laban. Itatatak daw ang Team Special Counter. Sabi ko, di na kailangan maghintay. Mamaya pagpasok natin. Malalaman nila agad. Tumingin sa akin si Ikingting. Parang gusto pang magsalita pero di na. Kabado si Kiming, pawis kamay. Higpit hawak sa pocket watch. Tinapik ko balikat niya, sinabing relax lang. Basta nandito ako Euros, umilaw na ang teleport aray. Kaya ni team ang unang pumasok. Kumislap puting liwanag. Bigla silang nawala. Huminga ako ng malalim. Hinihintay ang chance namin. Nagsimula ang laban. Kaya ni team, sila ang una. Gamit ni Chuyuni ang Gale Formation. Kasama teammates, lumipad sa Carnivorous Forest. Madaling nakalusot sa first checkpoint. Ang hangin niya, sobrang galing gamitin. May gold glow ang runes niyang umiikot. Obviously gawa ng pro. Matindi mental force niya. Di siya kayang S-detect ng nakatagong formation. Pinapanood ko mula labas ng field. Tahimik akong nabigla. Grabe, malapit nang umabot sa divine sense ng cultivation world ang mental force niya. Kung may complete technique siya, sobrang isinan niya. Sayang, bulok ang sistema ng mundo na to. Nasayang ang talento niya. Ang gamit na cultivation method, di man lang beginner level. Puro tiyaga at innate talent lang. Nakatitig ako sa likod niya sa screen. Pumasok sa isip ko ang isang ideya. Kung mapapasa akin siya, maaaring magbago ang Kenyuan continent. Kasosyo na may talento, resources, at connection. Pinakamahalaga yan. Pero maaga pa para dito. Focus muna sa laban. Team Special Counter. Pinakahuling pumasok. Pag-activate ng teleport array. Ramdam ko biglang malakas na pagkabog. May nangyaring mali. Paglapag namin, hindi lupa ang ilalim namin. Kundi malapot na kumunoy, lutang putik hanggang dibdib. Malamig at mabaho. Naglulumikot ng mga kasama, lalo lumulubog. Nagpursige akong gamitin ang vine tree. Mga makakapal na vines, kinabit sa wrist ng lahat. Todo effort bago naakyat ang lahat sa pampang. Nung tinignan namin ang paligid, hindi pala kami sa start point. Nadestino kami sa disyertong malayo, mga 10 kilometro hamak. Naupo sa lupa si Ikingting, pagod na pagod. Pinunasan ang putik sa mukha. Mahinang salita, talo na tayo dito. Pinigilan ko siya. Tiningnan siya sa mata at sinabing, tapos na tayo, so ganito na lang. Huwag natin sayangin to. Imbes na kunin ang badge, rekta, tirahin natin ang Kenny team. Walang atubili, set up agad ng Kensec formation. Naitago ang energy ng lahat. Sinundan namin, mental trace ni Chuyuni, lusot sa makapal na gubat, lampas bundok, pagkatapos ng 2 araw. Naabutan din natin sa Luming Mountain ang Kenny team. Nag-set up ng confusing array muna. Naakit namin sila papasok. Sa loob, nalito sila sa direction. Magulo ang langit at lupa. Nagkaroon ng kaguluhan sa Kenny team. Si Jiang Yuesheng, unang natanggal. Sinundan agad ni Anking. Tutok lang ako kay Chuyuni. Hinabol ko siya gamit ang wind technique niya. Bilis niya, nakakabilib. Parang anino sa hangin. Pero may boost ako ng speed talisman. Hindi ako napag-iwanan. Nakasunod ako palagi. Mahigit 10 kilometro ang takbuhan. Hindi niya ako maiwan. Di ko rin siya malampasan. Sa huli, tumigil siya sa clearing. Pagharap niya, walang galit sa purple eyes niya, kundi pagkabighani lang. Bahagyang tumagilid ang ulo. Sinabi niyang, interesting ka. Hingal ako, pero ngiti ako at sabi, parehas tayo. Sa paghabol kay Chuyuni, nasalubong ko ang healer nilang si Lin Care. Pumigil siya sa harap ni Chuyuni. Kinutya ako. Sabi niya taga Lower City lang ako. Wala akong dalang mahalagang gamit. Di raw bagay makausap si kuya yun. Di ko na siya pinansin. Tinamaan ko siya ng palm strike. Nawalan siya ng malay. Kinuha ko ang badge sa kanya. Bumalik agad si Chuyuni, hinarap ako. Nagbubugan kami ng todo. Tabla. Tinanong niya pangalan ko. Sagot ko, Lin Hao. Tumango siya. Sinabi niyang tandaan niya. Biglang, may lumabas na babae sa dilim. Pangalan niya ay Lixin. Estudyante rin sa Harsas. Member ng Team Special Counter. Iba ang tingin niya kay Chuyuni. Parang matagal nang magkakilala. Parang may iniiwasang malalim na bagay. Doon ko lang nalaman. May mas malaki pa siyang tinatago. May problema ang result ng garden record niya. Sobrang mali ang assessment sa mental power niya. Hindi siya ordinaryo. Malamang ni hindi siya tagamundo na to. Pero di na mahalaga yon. Ang mahalaga, kasama natin siya. Sa team natin siya. Pagkatapos ng laban, ang ulat mula sa sentrong pagsusuri ng hardin ay nagdulot ng matinding gulo. Sa Datan City, napag-alamang taglay niya ang apoy na hardin. May pambihirang talentong uri di, pero hindi naman ito ganun kabihira. Pero, nang gamitin ng Harsas Academy ang high precision tester, lahat ay natulala. Kikita agad sa screen, double, apoy at puno ang hardin niya. At pareho pang Class S. 2 Class E na nag-overlap, bihira sa loob ng 1,000 taon. Parang sumabog na bomba ang balita sa internet. 6 sa top 10 trending topics ay tungkol dito. Naghalo ang tanong, papuri at duda sa usapan. Pero mas nakakagulat pa, nang lumaon, napag-alamang hindi pala halos wala ang lakas ng isipan niya. Sobrang lakas nga na hindi nakukuha ng ordinaryong aparato. Pero dahil nalampasan ang tamang panahon, malubha na ang nangyaring panghihina ng kanyang lakas ng isipan. Hindi na ito maibabalik. Nag-alboroto ang konseho ng matatanda. Agad nag-utos ng malawakang investigasyon sa katiwalian ng tester. Biglang nagkagulo, maraming lugar nagpaayos ng testers. Maraming opisyal ang natanggal. Sa isang gabi, naging sentro ng usapan si Lixin. May naiinggit sa galing niyang pambihira. May naaawa sa sinapit niya, kung hindi lang siya maling na diagnose dati. Kung nadiskubre lang siya 10 taon na ang nakalipas. Gaano kaya siya kagaling ngayon? Pinatay ko ang net, sumandal ako sa upuan. Tahimik kong sinabi, ito ang tunay na henyo. Pero alam ko rin, simula lang ang talento. Ang inggit at awa, kanila lang yon. Gaano kahaba ang mararating mo? Depende yon sa tamang pagsisikap sa bawat hakbang. Tiempo at ugali, parehong mahalaga. Mahaba pa ang lalakbay ni Lixin.
Ang ikalawang laban, ginawa sa labas ng West Yuan City sa Yaong Leaf Desert. Lubos na nagbago ang sistema ng laban dito. Walang time limit, pero kakarampot lang ang supply na binigay sa bawat tao. Tig 500 inves na tubig at 3 pampalusog. Umabot sa 60 degree ang init sa araw, pwedeng magluto ng itlog. Paggabi, lagpas 0 degree naman ang lamig. Sobrang laki ng temperature difference. Lalo pang malas ang teleport point ng team walang takot. Grabe ang malas namin. Nadestino kami sa pinakasilangan sa waste zone. Mga 800 kilometro ang layo sa destinasyon. At mas malala pa, Ice Forest ang kay Leaf Dragonfly. Sa ganitong init, parang may kadena sa kanyang lakas. Hindi siya makagalaw ng maayos. Pale na ang itsura niya, basag at duguan ang labi. Kahit ilang hakbang lang, nahihilo na siya. Halos himatayin na. Kita ko lahat yun, at sobrang nag-aalala ako. Buti na lang at nakahanap ako ng healing herb sa tabi. Nagtayo ako ng medicine cauldron. Nagmix ako ng batch ng cooling wind powder. Temporarily, pwedeng maalis ang effects ng environment sa garden force dito. Panandalian lang, hindi pang matagalan. Pero sapat na sa problema ngayon. Nilunok ni Leaf Dragonfly ang gamot. Gumanda agad ang kanyang itsura. Humupa na ang paghinga. Nagulat siya, tinanong anong gamot iyon. Umiti lang ako. Sabi ko, secret recipe ito. Pero puro gamot, di pwedeng iasa. Kailangan naming magpatuloy. Habang tinitingnan ko ang napakalawak na disyertong ito, may pumasok na ideya sa isip ko. Sumakay sa Red Armored Scorpion. Hari ng basura zone ang ganitong alakdan. Level 12 na bagong beast. Sobrang mabagsik. Wala pa talagang nakakapagpaamo nito. Nag-inat ako saglit. Sabi ko, paano malalaman kung hindi susubukan? Inabot ako ng kalahating oras bago napasuko ang boss ng Red Armored Scorpion. Ito ang tunay na hari sa place na ito. Level 12 na beast. Kay tigas ng shell parang bakal. Lasong nasa buntot, isang tusok lang, patay ang baka. Kung iba lang kaming tao, kanina pa siguro kami natapos dito. Pero iba ako. Kamao ang puhunan ko. Diretso kong pinatumba ng suntok. Natakot siya sa aking puwersa at chaos energy. Sa wakas, napayo ko rin siya para makinig siya sa akin. Pinainitan ko pa siya gamit ang special fire. Masyadong malamig ang gabi sa disyerto. Kung malamig, mabagal gumalaw ang ganitong beast. Ayokong sumakay ng parang patay na scorpion. Naramdaman nitong Red Armored Scorpion ang init. Parang aliw na aliw. Nang tinitigan niya ako, nabawasan ang pagiging mabagsik. Sumakay ako at tumawid sa disyerto. Ibang klase ang feeling, parang astig talaga. 6 na paa, mabilis na kumilos. Lumalalim ang baka sa buhangin. 10 beses mas mabilis kami kaysa naglalakad. Binabayo kami ng hangin at buhangin sa mukha. Kumakalansing ang armor namin. Pero wala nang nag-iisip pa nun. Dahil alam namin, malapit na ang tagumpay. Nang live-in ito, sumabog ang net. Nagkagulo sa thread. Sobrang dami ng comment. Yung iba, sinabing ako raw ang unang tumaming ng beast. Yung iba naman, nagtanong kung nag-spell daw ako sa Red Armored Scorpion. Kumarap ako sa kamera at seryosong ipinaliwanag. Hindi ito paamo. Ito ay physical persuasion. Pinatumba ko siya sa takot. Kaya sumunod siya. Walang kinalaman sa training. Talagang puro sa lakas lang kami umasa. Patakbo ng magdamag ang Red Scorpion. Nang mag-umaga, hinantid kami nito diretso sa gitna ng disyerto. Tumalon ako mula sa likod. Tinapik ko ang matigas niyang shell. Binigyan ko siya ng healing elixir. Bilang bayad, tumingin siya pabalik. Sa kanyang mata, parang may kakaibang damdamin na ring lumitaw. Tapos tumalikod. Diretso na siyang lumayo papasok sa disyerto. Kakababa lang namin sa gitna ng disyerto. Dumating naman ang problema. Parang tambuwid ang mga batang blood-sucking vine dito. Hinahangin sila kahit saan. Di masira sa tabak, di masunog, basta matamaan ka. Ilang segundo lang, tuyot ka na. Lalo pa, may team na Desert Ark na trap doon. Nakapaloob sila sa mga vines. Sumisigaw para humingi ng tulong sa amin. Ayon sa rules, may minus point sa di pagtulong. Napabuntong hininga ako. Wala na talagang takasan ang pagtulong dito. Sinalba ko muna sila at pinapahinga. Nag-set up ako ng medicine cauldron. Nagsimula akong gumawa ng life-boosting pill. Dati, pampabilis tubo ng herbs ang gamit nito. Pero sa blood-sucking vine, iba ang epekto. Inihagis ko ang pill sa gitna ng vines. Sumibol agad sa lupa. Para silang nasobrahan sa vitamins. Nagsitabaan at lumaki agad. Isang iglap, naging matured vines. Nagpatayan tuloy ang mga matured vines. Agawan ng pwesto. Nabuwag ang buong grupo ng vines. Doon kami mabilis nakalabas. Nang matapos ang lahat, sa ilang minutong iyon, tigang na disyerto. Naging malaosis na himala. White Spirit West Yuan Academy. Nakatingin sa akin ang pinakabatang healer. Punong-puno ng paghanga ang tingin niya. Sabi niya ng buong puso, Linhao. Wala akong nakita na mas galing pa sayo sa alchemy. Kinaumot ko ulo ko. Sabi ko, pwede na din. Lalo na magaganda ang herbs dito. Bigla niyang sinabing kahit gaano pa kaganda ang herbs. Kailangan din ng marunong gumamit. Umiti lang ako, di sumagot. Tama naman ang sinabi niya. Di na napigilan ni Chenki na magbulong sa tabi. Tinanong niya kung lahat kaya daw gawin ko. Seryoso kong pinag-isipan saglit. Tapos sabi ko, di ako marunong magkaanak kaya tawang-tawa sila. Nawala bigla ang tensyon. Pati si Iking napatawa sa gilid. Pagkabigla naming tumakas mula sa mga dugo ang vine. Ang tropa ng pasaway at ang Desert Voyager na pagkasundo ang pansamantalang mag-alyansa. Sa lugar na ito, mas okay na may kaibigan kaysa kaaway. Sama-sama kaming naglakad papuntang island sa lawa. Akala namin makakapagpahinga na. Pero may sumulpot na naman sa gitna ng daan. Si Lin Ying, kapitan ng touring team. Yung bihirang may dark spirit na henyo. Humarang siya sa harap namin. Nakatingin siya walang emosyon sa akin. Sabi niya, gusto niyang makipaglaban sa akin. Sa totoo lang, di ako interesado sa kanya. Ang lamig kasi ng ugali niya, di nakakatuwang kalaban. Pero yung alok niya, di ko kayang tanggihan. Panalo man o talo. May utang siya sa akin. Yung utang ng isang henyo, mas mahalaga pa yan kaysa badge. Kaya pumayag ako. Pero sabi ko, palitan muna lugar. Saka na tayo lumaban sa island. Tumango si Ling Yin. Ibig sabihin, pumayag siya. Tatlong team nagkaisa kami. Nagpatuloy sa lakad. Pero may ibang iniisip ako. Si Ling Yin kasi, parang ang weird niya. Yung dark spirit niya, parang walang hangganan. Lahat ng bagay sa paligid sinisipsip niya. Pero feeling ko, hindi siya natural na ganyan.
Hindi pa kami nakakarating sa island. May isa na namang sumalubong. Team Tianyi. Si Chuyunyi, baliw na yon, mag-isang humabol. Walang takot sa team namin, sugod lang siya. Halos lahat ng mga chess piece na ipon namin, kinuha niya. Nagalit si Li Tianxiao, nagmura tuloy. Sabi niya, sira ulo ba yun? Nakatingin ako habang paalis si Chuyunyi, astig eh. Pero lalo siyang naging interesting sa paningin ko. Hindi talaga siya nagnanakaw ng chess piece. Nag-enjoy lang siya. Sobrang lakas niya. Kaya siya nababagot. Kaya kami ang ginagawa niyang libangan. Ganyang ugali. Kabisado ko na yan. Sa island sa Lawa, doon din nagsimula laban namin ni Lingyin. Talagang malakas yung dark spirit niya. Kaya niyang sipsipin lahat ng elemental attack. Kahit blade fireball, patay bigla sa kanya. Parang nawala na parang bula. Walang bakas na natira. Sayang, ako pa kalaban niya. Hindi lang puro element ang laban ko. Ang mga suntok ko, totoong physical na damage. Gumamit ako ng wolf blade attack. Matindi ang bagsik ng atake ko. Yung sikat niyang Devil 6 cannon, nagmistulang papel sa harap ko. Nabasag ko ng isang hataw. Nilapitan ko siya mabilis. Sinuntok ko sa dibdib. Lumipad siya parang saranggolang naputulan ng tali. Bagsak siyang matindi sa lupa. Ayaw pa rin sumuko. Tumayo ulit, gusto pa lumaban. Di ko na siya binigyan ng chance. Tinapakan ko agad sa dibdib. Tinanong ko, susuko ka ba? Tahimik lang siya. Yung mga mata niya, parang ahas na galit sa akin. Parang makamandag na ahas na natapakan ang pinakamahalagang bahagi. Pero sumigaw yung teammate niyang si Song Shurun, suko kami. Kaya inalis ko na ang paa ko. At biglang, Team Tianyi na teleport na rin papuntang island. Agad nakita ni Chuyunyi si Seki. Agad siyang nagmamadaling tumakbo doon. Nauna talaga siya sa akin kumuha. Patay, sabi ko sa isip ko. Wala na ang first place. Pero sa sumunod na segundo, may nangyaring nakakakaba. Si Kui Chenxiao, medyo colorblind. Mali ang chess piece na nakuha niya. Hindi amin ang nakuha niya. Chess piece pala ng Team Tianyi yun. Automatic nag-activate ang teleport zone. Di pa kami nakakareact. Nilamon na kami ng puting liwanag. Naglaho kami mula sa island. Nang mahahanap kami ng event team. Tapos na ang lahat. Second place ang Harsas. First ang Team Tianyi. Yung principal namin, iyak na iyak sa baba ng stage. Sabi niya, simula nung siya ang principal. Ito na ang pinakamagandang result. Nakita ko yung mga luha niya. Sabi ko, kung second place lang umiiyak na siya. Paano na pag first, baka himatayin siya. Sa bakasyon, bumalik ako sa Datan City. Ang ampon kong ama, si Lee, ay principal sa Datan Academy. Ang ampon kong ina, si Ana, ay buntis sa pangalawa niyang anak. Para na siyang may maliit na bundok sa tiyan. Sa bahay ako tumira ng ilang araw. Araw-araw akong tumulong kay Ana sa taniman. Yung mga mahiwagang damo dahil sa spiritual aray. Nasa maganda silang kondisyon. Napakaluntian, parang tutulo ang hamog. Nakakaganda ng muod sa pagtingin. Isang gabi, habang nagtutraining ako sa kwarto, may biglang nag-send ng picture mula sa unknown number. Pagbukas ko, napahinto ako, bangkay ng isang three-eyed monster bug. Ang kulay abo nitong katawan ay nakakulubot. Tatlong pulang mata, nawalan na ng liwanag. May kalakip ding gene sequence sa tabi. Nagpadala ay principal ng Yangzhou Foundation Academy. Ngayon, isa siyang strategist ng Freedom Army, isang civilian group. Specialista siya sa paglaban sa Xian Slaughter Sect. Tinawagan ko siya agad. Itinanong ko kung saan galing tong bug. Sabi niya, natagpuan sa katawan ng isang berserker. Yung mga berserker, nang mamatay sa Festival of Light attack, lumabas ang ganitong bug mula sa bangkay nila. Tinignan ko ng mabuti ang picture. Nakaramdam ako ng lamig sa likod. Yung aura ng bug, parang dati sa Northern Battlefield. Yung utak waves na nagkokontrol ng beast. Eksaktong pareho. Kung may koneksyon ang dalawa, ang abilidad ng Xian Slaughter Sect, mas nakakatakot kaysa akala natin. Tumahimik ng saglit si Yang Zhao sa phone. Saka nagsalita ng mahina. Hinala niya, ginagamitan ng bug na ito ang sekta para gumawa ng marami pang berserker. Itinanong ko kung may dagdag na impormasyon pa. Sabi niya, patuloy pa rin ang investigasyon. Pagkatapos ng tawag, hindi ako makatulog, paikot-ikot sa kama. Sa labas, parang tubig ang liwanag ng buwan. Pero parang may kamay na humahawak sa puso ko. Hirap akong huminga. Sa araw ng Festival of Light, festive ang Harsas City, maraming dekorasyon. Punuan ng mga tao sa kalsada. Floats parade, may sumasayaw na ribbons, masaya ang mga bata sa lahat ng sulok. Naglakad-lakad din ako sa kalsada. Medyo nakarelax, naramdaman ko yung holiday vibe. May napansin akong kakaiba. Fake ang ngiti ng dancer sa float. Yung mga mata nila, malamig, parang assassins na nagmamasid sa prey. Yung ngiti nila, parang maskara. Sabay-sabay silang kumilos sa susunod na segundo. Hindi pagsayaw. Pumatay Eurust Fireball, Ice Spike, Windblade. Ibang element attacks. Bumagsak sa crowd na parang ulan. Duguan ang paligid. Nagkakapalitan ng sigaw. Kalya na masaya kanina, naging impyerno agad. Nilapitan ko ang isang waiter upang harangin. Uminom siya ng red pill. Bigla siyang lumaki, doble ang size. Napunit ang damit sa masko niya. Mas naging malakas. Nilaban ko siya gamit ang wolf blade. Napansin kong puno ng takot at pagsisisi ang mata niya. Pero hindi niya kontrolado ang katawan niya. Parang puppet, may nagkokontrol. Ayaw niyang pumatay. Pero hindi niya magawa. Nakakabigla ang realization na ito. Binomba ko siya ng explosive talisman, naging malubha ang pinsala. Lumabas ang three-eyed bug mula sa katawan niya. Nagsisigaw ng matining. Pinatay ko ito ng isang slash. Dumating si Yang Zhao kasama ang tauhan. Agad nilang kinuha ang nagkapira-piraso ng bug. Galit na galit siyang sinabi sa akin. Yan ang holy pill ng Xian Slaughter Sect. Ginagawa ang tao na berserker na walang sariling isip. Umupo ako sa lupa. Tinitingnan ang waiter na nakahandusay sa dugo. Bumalik ang linaw sa kanyang mga mata. Pero wala na siyang hininga. Nagsikip ang kamao ko. Nagmarka na ang kuko sa palad ko. Sinabi niya ang Zhao sa akin. Freedom Army, isang grassroots laban sa cult movement. May ibang commander. Ang identity ay highly confidential. Siya ay recruit lang. Assigned sa intelligence. Xian Slaughter Sect, matagal ng cult, daang libong taon na. Chief leader ay nagsasabing Mingzen tradition. Claim niya, immortal siya. Every now and then, may masibong terror attack.
Festival attack, small part lang yan. Sabi ni Yang Zhao, may mas mabigat pang plano sa likod. Yung info nila ngayon, hindi sapat para ma-figure out ang tunay na plano ng sekta. Tinanong ko kung ano kailangan niya sa akin. Umiling siya. Sinabi niyang wala pa. Pero nagpaalala na mag-ingat ako. Pinagmamasdan na ako ng cult. Tumango lang ako. Binigyan ko siya ng red at blue na potion bottle. Nagulat siya saglit. Saka ngumiti. Sinabi niya ng something na nakapagpaiyak sa akin. Lin Hao, malaki ka na. Tinitingnan ko siya, buhok niya puti na. Parang may nakabara sa dibdib ko. Naalala ko noong Foundation Academy. Nasa harap siya ng class. Punong-puno ng sigla. Buhok niya noon, itim pa. Ngayon, ang dami ng puti. Ilang sakripisyo ang ginawa niya laban sa kulto. Hindi ko kayang isipin. Bago umalis, tinawag niya ako. Seryoso siya tulad ng dati. Lin Hao, mas delikado ang mundo kaysa inaakala mo. Protektahan mo ang sarili mo. At pati ang mga nasa paligid mo. Sinabi kong alam ko. Dagdag niya, kung sakaling may mangyari sa kanya. Huwag daw akong maghanap sa kanya. Hindi ako pumayag. Lumakad na lang ako palayo. Narinig ko ang kanyang pag-ubo sa likod. Lalo pang lumakas. Hindi ako lumingon. Alam ko kasi, kapag lumingon ako, hindi na ako makakaalis. May ilang araw, bigla siyang nawala. Nagpanik ang Freedom Army, hinanap ako. Sinabi nilang bumabagsak ang vital signs ni Yang Zhao. Bumaba ang heart rate mula 70 hanggang 50. Nagpapatuloy pa ring bumaba. Kung ganito pa rin, hindi siya tatagal ng 24 life. Sinuri ko ang records ng movement niya. Nalaman kong huling location niya, City Lord's Mansion ng Chinese City. Si Lord Zuhan ng Chinese City. Sikat siya sa Kenyuan Continent. Ayoko paniwalaan na coincidence lang. Nagdesisyon akong puntahan mismo. Ginamitan ko ng shape-shifting potion. Ginawa kong kamukha ako ni Lin Care. Ang potion na ito, nakuhan ko sa isang western witch dati. Grabe ang pait ng lasa. Parang lumunok ng buong kanal. Pero epektibo talaga. Tumingin ako sa salamin. Pareho pati mukha at height. Maging attitude ni Lin Care, pwedeng gayahin. Tunay na kahawig. Nang makapasok ako sa mansion, hindi ako nagmadali maghanap. Nag-expand muna ako ng spiritual sense. Paunti-unti akong naghanap. Agad kong naramdaman. Mahina pero buhay pa ang enerhiya ni Yang Zhao sa ilalim. Nahanap ko ang dungeon entry. Bumaba ako sa malamig na hagdan. Lalong tumapang ang amoy. Puno ng dugo at nabubulok. Sa pinakamababang bahagi ng dungeon, nakita ko si Yang Zhao. Naka-chain siya sa pader. Walang bahagi ng katawan niya ang maayos. 3 daliri niya ang nabali. Tinanggal lahat ng kuko niya. Puno ng dugo at laman. Mas nakakatakot pa. May nilagay silang sagradong pellet sa bibig niya. Yung 3 mata na kakaibang insekto. Unti-unting pumapasok sa katawan niya. Pinigil ko ang galit para mailigtas siya. Ginamit kong espesyal na pagkain para mahikayat ang insekto palabas. Ipinatay ko sa isang hiwa. Nabuhay ulit si Yang Zhao. Pero puro puti na ang buhok niya. Kasing puti ng niebe. Tumakas si Lord Zuhan sa kaguluhan. Pero sa opisina niya, natagpuan namin ang sobrang daming ebidensya laban sa Zuxian cult. Ang City Lord ng Chinese City ay miyembro pala ng kulto. Tagapamuno, bago tumakas si Zuhan para mabuhay. Sinabi niya sa akin ang isang malaking sikreto. Hindi natural ang madilim na espiritu ni Lingyin. Ginawa lang ito. Akala ko noong una na sinungaling siya. Pero totoo ang mukha niya. Sabi niya, dati Earth Spirit lang si Lingyin. Normal lang ang talent niya. Palpak ang grades niya sa training academy. Pero may nagtanim ng high level na 3-wood insect sa katawan niya. Kinain ng insekto ang Earth Spirit niya. Nagbago ito at naging Dark Spirit. Sa isang gabi lang, ang walang silbi naging genius. Nang marinig ko, parang binuhusan ako ng malamig na tubig, mula ulo hanggang paa. Kung kaya ng Zuxian cult na gawing madilim ang spirit ng marami. Pwede silang bumuo ng super army. Isa lang si Lingyin, hindi nakakatakot. Paano kung libo-libo pa sila? Hindi ko kayang isipin yun. Sinabi ko ang balita kay Yang Zhao. Agad niyang ginamit lahat ng intelligence ng Free Army para mag-imbestiga tungkol kay Lingyin. Hindi ako makapaniwala sa nalaman namin. May gumalaw sa records ni Lingyin. Nilinis lahat ng black records niya. Sobrang linis na hindi basta-basta. Hindi maganda ang grades niya sa academy. Pero bago mag-graduate, naging dark spirit na siya. Diretso na pasok sa hanyang pavilion. Ang nanay niya si Sun Jiao. May maliit siyang inn sa hanyang castle. Malinis ang background, parang hindi tunay. Ang tatay naman niya si Lin Feng, leader ng pamilya Lin. Si Lin Feng at si Chu Yu, leader ng pamilya Chu, ay magbalangay. Mas malalim ang problema kaysa akala ko. Hindi nag-iisa si Lingyin. May malaki siyang network sa likod. Nakapasok na ang kamay ng Zuxian cult sa Kenyuan Continent hanggang sa pinakamataas na circle ng kapangyarihan. Hindi ko alam gaano kalala ang pagpasok nila. Pero alam ko, mas delikado pa ang mangyayari kaysa iniisip ko. Ang ikatlong laban sa hanyang castle. Pagdating namin, sakto may matinding snowstorm. Sobrang lakas ng snowstorm, sinarado pati teleport port. Na-stranded kami sa labas ng lungsod. Nilalamig kami ng sobra. Pero mas masamang balita ang sumunod. Ang Northern Fortress na paligiran ng Beast Tide. Pula ang mga mata ng bagong beasts. May kakaibang amoy sila. Lahat sila infected ng 3-wood insect. Mas malakas sila kaysa ordinaryong star beast. Maraming namatay sa 4th Legion. Delikado ang laban. Hindi nag-atubili ang grupo ng Harsas. Nag-volunteer silang tumulong. Sumakay kami ng heavy armored vehicle. Naglakbay sa gitna ng snowstorm. Hirap maglakad sa snowfield, visibility under 5 meters. Pagdating sa fortress, malapit ng maggabi, madilim ang beast wave sa malayo, parang alon na papalapit. Uminom ako ng dragon elephant pill. Lumikas ang lakas ko ng 5 beses. Parang sasabog na ang mga muscles ko. Buong lakas ang Chiba killing array. 18 glass beds naging 1,000 glass leaves. Parang snowstorm na nilamon ang battlefield. Sumugod ako sa grupo ng beasts. Isang suntok, wasak ang ulo ng bagong beast. Isa pang sipa, palipad ang sunod. May glass leaves na lumilipad sa tabi ko. Sa dinadaanan, bagsak na lahat ng bagong beasts. Dugo ang nagpapula sa ice field. Parang baliw na akong pumatay. Galing hapon hanggang bukang liwayway kinabukasan. Puno ng dugo ang katawan ko. Hindi ko na alam kung dugo ko o ng beast. Sa huling beast na bumagsak, umaatras na ang beast wave. Nakatayo ako sa Lion Hill. Hingal na hingal.
Wala nang parte ng katawan kong hindi masakit. Lumapit si Major General Sun King ng 4th Army. Nagbigay siya ng standard military salute. Sabi niya, Lin Hao, bayani ka. Umiti lang ako. Hindi sumagot, bayani. Hindi ko lang gustong mamatay dito. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Sun King sa akin, ang nagawa ko ay katumbas ng isang buong batalyon. Mag-isa akong nakapatay ng mahigit 10,000 mga beast ng bituin. May mga beast ng bituin sa mataas na antas, mga 15 piraso. Ni siya mismo ay natigilan sa dami ng sinabi niya ito. Pero malinaw ang nakasulat sa battle report. Umiti lang ako. Wala akong idinagdag pa. Pero hindi niya alam. Nakakita ko ng mas malaking lihim sa battlefield. Ang mga bagong beast na naging host ng Sanmubog. Hindi sila dumating para magpakamatay. May nagkokontrol sa kanila. Para silang mga puppet na hinahatak ng string. May isang hindi nakikitang kamay na nagpapalakas ng kanilang pagsalakay sa fortress. Ang nagkokontrol ay nasa paligid lang ng battlefield. Ginagamit ang spiritual power para utusan sila. Napaka-discreet ng spiritual force na iyon. Hindi nararamdaman ng ordinaryong tagapangalaga. Pero mas malakas ang spiritual sense ko kaysa sa kanila. Sinundan ko ang bakas ng spiritual force. Unti-unti kong nilimitahan ang lugar. Hanggang natukoy ko ang tao. Si Lin Yi ay nasa battlefield din. Ang kanyang Dark Yuan spirit ay sumisipsip ng mga elemento. Mukhang lumalaban siya. Pero alam kong panlilin lang iyon. Ang Dark Yuan spirit niya, hindi dapat kaya kontrolin ang mga bagong beast. Maliban na lang kung ang Sanmubog sa katawan niya ay anak ng King Bog. Ang King Bog ang tagapamahala ng Mingming tribe. May kakayahang kontrolin ang buong lahi. Kung ang Sanmubog ni Ling Yin ay tunay na anak ng King Bog, mas mahalaga ito kaysa sa inaakala ko. Mas malaki ang puhunan ng Zuxiansek sa kanya. Mas higit pa sa inaasahan ko. Hindi ako nag-ingay. Tinago ko ang natuklasan sa puso ko. Si Ling Yin ay mula sa pamilya Lin. Ang mga ugnayan sa likod nito ay komplikado. Ang biglaang pagkilos ay magbubunyag lang sa atin. Kailangan ko pa ng mas maraming ebidensya at ang tamang pagkakataon. Ang Chiba Kill Formation gumana ng mahigit 10 oras. Malaki ang nagastos ko sa spiritual sense. Pakiramdam ko sasabog ang ulo ko sa sakit. Akala ko tapos na ang beast tide. May dumating na bagong grupo ng beast sa malayo. Bumagsak ang loob ko. Mas pula ang mata ng mga bagong beast. Mas kakaiba ang aura nila. Sila lahat ay naging host ng Sanmubog. At mas malalim ang infestation. 3 beses na mas marami kaysa sa nakaraang alon. Mas mataas ang antas. Marami na namang star beast sa mataas na antas. Nilingon ko ang fortress. Sa pader ng fortress, abala ang mga sundalo. Inaayos ang sirang depensa. Inaakyat ang mga sugatan. Habang pumapalit ang mga bagong sundalo, may 100,000 inosenteng sundalo at sibilyan sa loob ng fortress. Wala na akong atrasan. Kinagat ko ang dila ko. Ang sakit biglang ginising ako. Buong spiritual sense ko inilagay sa Chiba Kill Formation. Nagliwanag ang liuli PL ng matinding berde. Parang berde at walang araw. Ulan ang gabi. Ang bawat dahon ay parang matalim na espada. Lahat pumapatay ng mga bagong beast. Bagsak ang mga star beast parang pinutol ang ugat. Bundok ang laman ng mga bangkay. Pero ang kamalayan ko ay lumabas ng katawan sa oras na iyon. Lumutang ako sa ibabaw ng battlefield. Tinitingnan ko ang lahat ng ito. Nakita ko ang buong Kenyuan continent. Nakita ko ang kapanganakan at kamatayan ng bawat nilalang. Nakita ang brutalidad ng survival at ang pag-asa ng buhay. Naunawaan ko sa oras na iyon. Pumatay ng isa para iligtas ang marami. Ang paraan ay pagpatay. Hindi ito kalupitan. Ito ang tunay na awa. Ang tunay na awa ay hindi ang hindi pumatay, kundi pumatay ng mga dapat patayin, at iligtas ang mga dapat iligtas. Bumagsak ang inner demon sa harap ko. Lumampas ang spiritual sense ko sa limitasyon. Umabot sa bagong antas. Sa wakas umatras ang beast tide. Nakilala ko si Chuyuni sa battlefield. Ang lalaking iniidolo ng Kenyuan bilang number 1 genius. Mag-isa niyang pinrotektahan ang east side ng fortress. Ang sandata niya parang talim ng kamatayan. Saan siya dumaan, nagpatumbahan ang mga bagong beast. Mas mataas ang bundok ng bangkay sa ilalim ng pader kaysa sa tao. Pero masama ang itsura niya. Puting-puti para siyang papel. Namumuti ang labi, malalim ang mata. Sinek ko ang pulso niya. Sinilip ko ang katawan niya gamit ang spiritual sense. Nabigla ako, unti-unting bumagsak ang loob ko. Ang spiritual force niya masyadong malakas. Layo ng lakas niya sa katawan, parang taza na punong-puno ng tubig. Kapag sobra, pumutok ang taza. Ganoon din siya, mapapahama. Araw-araw siyang gumagamit ng buhay para palakasin ang spiritual force. Wasak-wasak na ang katawan niya. Sinabi ko ang totoo sa kanya, hindi siya magtatagal. Kapag bumagsak ang spiritual sea niya, patay siya. Tahimik siya. Mas tahimik kaysa inasahan ko. Walang takot sa violet na mga mata. Walang panghihinayang. Kalma lang siyang tinanggap ang lahat. Tinanong niya kung gaano pa siya tatagal. Sinabi kong pinakamatagal ay 1 taon. Tumango siya. Sabi niya sapat na. Tinanong niya ako kung may gusto pa siyang gawin. Sabi niya gusto niyang mahanap ang kapatid. Ayusin ang nanay. At walang ibang pangarap. Tumingin ako sa mata niya. Biglang nalungkot ako para sa kanya. Kung meron lang siyang buong cultivation method. Sa galing niya, siguradong magiging immortal siya. Pero kulang ang world law dito. Hindi siya matutulungan ng Heavenly Thunder. Wala siyang choice kundi maghintay ng kamatayan. Tahimik ako ng matagal. Sinabi ko isang sentence. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan. Tumingin siya sa akin. May liwanag sa violet na mata niya. Sinabi ko kay Chuyuni, ang Pangulong Mingzhen ng Zuxiansek, matagal nang gusto siyang ma-infest. Ang innate holy body niya ay gustong-gusto ni Mingzhen. Perpekto para sa malaking soul ni Mingzhen. Isang katawan na kayang magdala ng ganoong kalaking soul. Pagkatapos niyang marinig, tahimik siya ng matagal. Tapos tinanong niya ako, kung pwede nating pasulpot si Mingzhen. Sinabi kong meron, pero kailangan mong maging pain. Kailangan kong maghanda ng gamot na tinatawag na Wuzang Yingyun Pill. Pagkain mo nito, ang holy body aura mo ay aabot sa matinding level. Parang Golden Force Spirit Pill. Lahat ng evil cultivator sa loob ng 1,000 kilometro maaamoy ito. Kapag naamoy ni Mingzhen ang essence, darating siya. Tumango si Chuyuni. Walang pag-aalangan. Sinabi ko sa kanya, pagkain mo ng pill. Hindi ka tatagal ng 1 buwan. Sabi niya okay lang.
Tumingin ako sa mata niya. Gusto kong magsalita pa. Pero parang may bato sa lalamunan ko. Hindi siya takot mamatay. Pero feeling niya, kung pwede siyang ipangkapalit para mamatay si Mingzen. Sulit, tinanong ko kung may huling wish. Sabi niya sana tulungan mo ang nanay ko. Sabi niya sana mahanap mo yung kapatid ko. Sabi niya sana, hindi niya natapos. Umingos siya. Sabi niya wala na lang. Hindi ko na rin tinanong. Alam ko naman ang gusto niyang sabihin, dahil gusto ko rin siyang sabihan ng ganoon. Sa buhay na ito marami akong nakilala, pero siya ang pinaka-nakakapanghinayang sa lahat. Si Chuyuni ang una. Isinulat ko ang reseta ng Wuzang Immune Pill sa papel. Nagsimula akong maghanda ng mga gamot, malapit nang mag-umaga sa labas. Alam ko, bawat hakbang ko ay parang nasa talim ng kutsilyo. Nagawa ko na ang Wuzang Immune Pill. Nang ininom ni Chuyuni ang pill, parang naging maliwanag ang buong katawan niya. Nagkulay itim ang puting buhok niya. Ang balat niya ay kumislap na parang malarosas. May liwanag sa kanyang mga mata, pati paghinga niya ay naging malakas. Matagal siyang natulala sa harap ng salamin. Parang nakita niya ang sarili niya noon, yung masigla at puno ng pag-asa. Pero alam ko, lahat ng ito'y ilusyon lang. Ang Wuzang Immune Pill ay unti-unting inuubos ang buhay niya. Ang mga laman loob niya ay mabilis nang humihina. Bawat sigla niya ay kapalit ang buhay niya. Sinimulan naming ilabas ang ahas sa lungga. Ayon sa impormasyon ng Freedom Army, napili namin ang 16 na pinaghihinalaang tao. Lahat sila ay mga makapangyarihan sa Dakianyuan Mainland. Matapos ang paulit-ulit na pagsusuri, isa na lang ang natirang pangalan. Si Lin Jian, kalihim ng Elders Council. Isa siyang Heaven Class Rune Master. Diyo siya ni Lin Care. Sa Xiwan Tournament, nasaktan siya dahil sa spell ko. Matagal na siyang nagpapagaling. Laging nagkukulong sa bahay. Napakatamang ng timing. Halos hindi na ito aksidente. Nagkita kami sa tea house. Suot niya ay elegante at mamahaling long gown. Napakatapang ng pabango niya, masangsang. Pero sa ilalim ng amoy ng pabango, may halong kakaibang amoy ng kabulukan. Amoy iyon ng nabubulok na bangkay. Pamilyar na pamilyar sa akin iyon. Umiti siyang binati kami. Pero malamig ang tingin niya, parang ahas. Umiti akong bumati rin. Halos sigurado na ako. Tahimik lang si Chuyuni habang nakikipag-usap. Parang tatlong magkaibigan lang kami na nagkakapit nag-uusap. Pero sa ilalim ng tea cup may tensyon. Nang gabing iyon, dumating siya. Walang silbi ang depensa ng Chu family sa harap niya. Parang siya ang may-ari ng hardin habang naglalakad. Ang mukha niya ay lumiit at tumabingi sa ilalim ng buwan. Parang tunaw na wax figure. Lumitaw na rin sa wakas si Mingzen. Tinanggal ni Mingzen ang disgis ni Lin Zian. Ipinakita niya ang tunay niyang anyo. Kita pa rin ang konting itsura ni Lin Zian sa mukha niya. Pero baluktot na ang mga bahagi ng mukha. Parang natunaw na wax figure na ininit sa apoy. Nakatabingi ang ilong. Yung isang mata ay malaki, yung isa maliit. Yung bibig abot tenga ang ngiti. Pinaka nakakatakot, sobrang itim sa loob ng bibig niya. Parang walang hanggang bangin. Walang nakikitang ngipin. Walang dila. Puro kadiliman lang. Pinagana ko ang tiyanik kiling aray. Ang 18 glass beads ay naging lumilipad na mga dahon. Sabay-sabay na sumugod para atakihin siya. Pero binuksan lang niya ang malabangin na bibig niya. Lahat ng dahon ay nawala at na-absorb. Walang naiwang bakas, kaya niyang higupin ang elemental force. Walang bisa ang anumang magic laban sa kanya. Hinugot ko ang tiyan ng blade para lumaban. Kung wala nang bisa ang magic, kamayin na lang. Nagsagupaan ang talim ng espada at ang mga pangil niya. Nagkikislapan ang mga apoy. Sobrang bilis niya, sobrang lakas din niya. Bawat tama ay may matulis na huni sa hangin. Ginamit ko ang blade technique na itinuro ni Chuyuni. Bawat palo, pamatay. Daang beses kaming nagpalitan ng palo, tabla pa rin. Biglang nawala si Mingzen. Hindi siya invisible. Talagang nawala siya, parang tubig na humalo sa dagat. Todo gamit ko ang sensing ability ko. Pero hindi ko maramdaman ang presensya niya. Bigla kong nakita ang isang itim na usok. Pumasok ito sa 7 butas ni Chuyuni. Sa mata at ilong, sa tenga at bibig. Parang buhay ang itim na usok na pumapasok. Biglang nanigas ang katawan ni Chuyuni at nag-alo ng matinding panginginig. Nag-iba ang mga mata niya. Mula matingkad na lila naging madilim na pula. Dahan-dahang umiti ang bibig niya. Ibang klaseng ngiti, hindi kanya. Tapos tagumpay ang parasitiko. Nagsalita si Mingzen gamit ang boses ni Chuyuni. Salamat sa pagtulong mong palakasin ang katawan ko. Akin na itong balat na ito. Nakikita ko si Mingzen na sumanib kay Chuyuni, pero dahan-dahan akong umiti. Akala niya panalo na siya, pero hindi niya alam, matagal ko na itong hinihintay. Akala mo nanalo ka? Malamig kong sinabi, alam ko na matagal ka ng sasapi. Ang katawan ni Chuyuni ay napupuno ng kakaibang enerhiya. May inilagay akong kakaiba sa mangkok, anino ng hangin ng kaguluhan. Habang mas sumasapi ka, mas lalong sumisira ang enerhiya ng kaguluhan. Biglang nag-iba ang mukha ni Mingzen. Sinubukan niyang tumakas mula kay Chuyuni, pero gumana na ang lock talisman. Sunod-sunod na gininto ang runes. Parang kadena na pumulupot kay Chuyuni. Hindi siya makawala sa loob. Parang insekto sa loob ng amber si Mingzen. Pilt siyang nagpupumiglas pero hindi makagalaw. Ginamit ko ang walang hanggang lakas ng buhay. Pinasok ko ang enerhiyang kaguluhan sa loob ng katawan. Ibunuhos ko ang lahat kay Chuyuni. Ang hangin ng kaguluhan ay kahinaan ng lahing Mingming. Para kay Mingzen, parang binuhusan siya ng asido. Ang tunay niyang katawan ay lumiliyad sa loob ni Chuyuni. Sumisigaw siya ng malahayop na sakit. Hindi. Impossible. Paano mong nalaman na kaanib ako sa lahing Mingming? Hindi ako sumagot. Nakilala ko na noon ang lahing Mingming sa mundo ng immortal cultivation. Hindi ko makakalimutan ang kasuklam-suklam nilang enerhiya. Ang enerhiya ng kaguluhan lang ang kanilang kahinaan. At ako lang ang meron sa mundong ito. Pinakamalinis na enerhiya ng kaguluhan. Nanginginig ang katawan ni Chuyuni. Hindi pa tuluyang naglaho ang kanyang ulirat. Nag-aagawan sila ni Mingzen sa kontrol. Ginapos ko si Mingzen ng spiritual sense. Dahan-dahan ko siyang pinalabas mula kay Chuyuni. Mabagal at masakit ang prosesong ito. Lumabas ang itim na likido sa mga butas ni Chuyuni. Iyon ay latak ng nasirang espiritu ni Mingzen. Makalipas ang 1 oras, tuluyang napalayas ko si Mingzen. Nang napaalis ko siya mula sa katawan ni Chuyuni, naging malaking ulap ng itim na usok siya sa ere. Halos durog-durog na ang tunay niyang anyo.
Pero todo pa rin ang sagot niya, tinatangkang tumakas. Hindi ko siya hahayaang makatakas. Bagsak, itong mga mananaggol ng kasamaan. Kahit isang bahagi lang ng kaluluwa ang makatakas, pwede silang bumalik matapos ang ilang taon. Hinabol ko siya habang may dala akong espada. May enerhiyang kaguluhan ang aking espada. Isang malakas na hataw. Naghati ang itim na ulap. Mula sa loob, narinig ko ang masakit na sigaw ni Mingzen. Isa, dalawa, tatlong sunod-sunod na hataw ako na parang nasisiraan. Bawat hataw, layunin ay tapusin siya. Palalim ng palalim ang pagnipis ng itim na usok. Paunti ng paunti ang sigaw ni Mingzen. Nang bumaba ang huling hataw, naglaho ang itim na ulap, dinagdag ko ng pira-piraso ang tunay niyang katawan. Pero sa huling hininga niya, pinasabog niya ang Nether Mirror. Isang sinaunang immortal treasure iyon. Kasing lakas ng Heavenly Tribulation ang pagsabog. Nilamon ng nakakasilaw na puting liwanag ang lahat. Ang shockwave ay kumalat na parang tsunami. Hindi ako nag-alinlangan. Inilabas ko ang lahat ng lakas para mag-shield. Iningatan ko si Chuyunyi at tinakpan siya. Bumangga ang alon ng pagsabog sa shield. Parang itlog na nabasag ang aking kalasag. Dalawa kong primordial babies. Makukulay at gintong primordial babies. Parehong nabasag sa isang iglap. Halos mawalan ako ng malay sa sakit. Bumagsak ang kalahati ng Chumanor. Nang magising ako, nakita kong nasa guho na ako. Punong-puno ng dugo ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Nasa tabi ko si Chuyunyi. Pumuti ulit ang buhok niya. Maputla ang mukha niya, parang estatwa ng marmol. Napansin kong ginamit niya ang life link rune. Ibinahagi niya ang buhay niya sa akin. Tinanong ko bakit siya ganoon kabait. Umiti siya at sinabing sulit ang lahat. Sabi ko, walang kwenta. Sabi niya basta nakilala kita, okay na. Umiyak ako, 300 taon na akong cultivator. Hindi pa ako umiiyak noon. Pero ngayon, napaiyak ako. Umiyak ako parang bata. Sinira ng pagsabog ng Nether Mirror ang dalawang dahilan ko. Bagsak ang lahat ng cultivation ko. Biglang bumilis ang pagtanda ko. Pumuti ang buhok ko. Kumulubot ang balat ko. Hirap na ring maglakad. Dati kaya kong durugin ang bato sa isang suntok. Ngayon, nanginginig kamay ko kahit magdala lang ng tubig. Pinakilos ng mga elders ang buong kontinente. Hinanap ang pinagmulan ng mundo, ang Stone of Vigilance, kakaibang kristal ng enerhiyang kaguluhan. Ayon sa alamat, kaya ng Vigilance Stone buwing muli ang dungeon. At ayusin ang nasira kong primordial baby. Pero 7 araw na, wala pa rin. Bigong naghanap. Masyadong malaki ang Kenyuan continent. At ang Vigilance Stone ay napakalalim ng tago. Parang naghahanap ng karayom sa dagat. Noong susuko na ako, lumabas si Hihui. Siya ang spirit pet kong Ganoderma. Isang evolved na guli-guli mushroom na naging Ganoderma. Naging tao siya pagkataas niya. Parang 5 o 6 na taong batang babae. Nakaberding damit, 2 nakapusod. Malalaki at kumikislap na mga mata. Parang porselanang manika sa cute. Hinawakan niya ang kamay ko. Sabi niyang alam niya kung nasaan ang Vigilance Stone. Hindi ako sigurado pero sumama ako. Dumaan kami sa kagubatan sa labas ng Emerald City. Napunta kami sa ilalim ng higanting puno. Sobrang laki ng punong iyon, hindi matungkad ng isa, 10 tao para maikutan. Sakop ng mga dahon ang langit. May ancient formation sa lungga ng puno. Puno ng moss at baging. Sabi ni Hihui, pasok na tayo. Nasa loob ang Vigilance Stone. Dinugo ko ang daliri ko. Patak ng dugo sa gitna ng formation. Bumuga ng asul na liwanag ang formation. Hinila ako ng napakalakas na puwersa papasok. Sumunod, nasa kakaibang dimensions na ako. Nakapaligid ang libong asul na kristal. Kumikinang parang bituin. Puno ng Vigilance Stone ang kwarto. May lalaki sa asul na robe sa harap ko. Nagpakilala siya bilang Immortal Lord Wang Yao. Sabi niya, kung gusto ko gamitin ang Vigilance Stone, ako dapat ang Panginoon ng Kenyuan Realm. Hindi ako nag-alinlangan, pumayag agad ako. Mukhang malupit pakinggan ang Panginoon ng Realm. Pero para sa akin, basta mabuhay ako, basta maibalik ko ang dantian ko, gagawin ko lahat. Nang pumasok ang tunog ng Realm sa katawan ko, nakaramdam ako ng di pa naranasang lakas. Lahat ng impormasyon ng Kenyuan continent, parang bumaha sa isipan ko. Bawat lungsod, bawat gubat, bawat ilog, bawat bis ng bituin, bawat nilalang, nararamdaman ko pati daloy ng espiritu sa ilalim ng lupa. Naririnig ko ang iyak ng sanggol kahit milyon-milya ang layo. Ang pakiramdam na parang Diyos, nakakatuwa at nakakatakot. Nakita ko rin ang dalawang natitirang bahagi ng kontinenteng nawala. Nakakalat sila sa kalawakan. Isa sa silangan, isa sa kanluran, parehong sobrang layo, sa gitna ng napakalawak na vacuum at mga bituin. Sinabi sa akin ni Immortal Lord Wang Yao, dati, iisang malaking mundo ang Kenyuan Realm. May 3 realm stars. Ito ang nagsisilbing balangkas ng mundo. Pagkatapos ng sinaunang digmaan, nabasag ang mundo sa 3 bahagi. Ang pinakamalaki ay ang Kenyuan continent natin ngayon. Para muling makuha ang 2 piraso, doon lang babalik sa buong mundo ang Kenyuan Realm. Pagdating ng araw na iyon, ang enerhiya dito ay daan-daang beses na mas puro kaysa ngayon. Ang lugar na ito para mag-ensayo ay kasing ganda ng alinmang mundo ng kultibasyon. Tinanong ko siya, bakit di mo hinanap mismo? Napangiti siya ng pilit at sinabing, kaluluwa na lang daw siya ngayon. Hindi na siya makaalis sa espasyong ito. Libo-libong taon na raw. Laging natrap lang siya dito. Pinapanood ang mundo ng Kenyuan na dahan-dahang humihina. Wala siyang magawa. Napabuntong hininga ako. Sabi ko, gagawin ko ang lahat. Tinitigan ako ni Immortal Lord Wang Yao. May kislap ng saya sa kanyang mga mata. Ikaw, batang babae, hindi ka maarte. Sabi ko, may silbi pa ba ang pagdadrama? Sabi niya, wala daw. Sabi ko, edi ayos na. Umupo ako ng pakrus. Sinimulan kong higupin ang chaotic na enerhiya sa kwartong ito. Walang panahon sa pagsasanay. Sa espasyo ng Jade of Clarity, wala akong nararamdamang pagdaan ng oras. Araw-araw, hinihigop ko lang ang chaotic energy. Pinapagana ko ang Ancient Evergreen Technique. Inaayos ko ang aking core. Sinusubukan lutasin ang aking bottleneck. Paulit-ulit, nakakabagot na parang nagdadasal. Pero di ako maglakas loob tumigil. Sobrang linis at puro ng chaotic energy dito. Daan-daang beses panalo kaysa hangin sa Kenyuan continent. Sa bawat higop, unti-unting gumagaling ang aking dantian.
at mas tumitibay ang aking core. Ang ancient evergreen technique ko ay todo andar. Parang pinuputol lahat ng laman at buto. Pati laman loob parang sinisira at binubuo ulit. Isang layer, tapos papatong pa ulit. Hindi ko na alam gaano katagal lumipas. Sa wakas iminulat ko ang aking mga mata. Sinilip ko ang dantian ko. Napahinto ako. Ang dalawang core ko, hindi lang naayos na. Mas pinalakas pa kaysa dati. Nagulat ako at natuwa, maliwanag at makintab. Naglalabas ng napakalakas na enerhiya. Mula golden core, naging nasenso. Galing nasenso hanggang deity stage. Hanggang deity, lampas tribulation stage. Tuloy-tuloy ang progress. Isang hakbang na lang, pwede nang mag-asen. Tumayo ako. Nag-inat sandali. Nagkakalabugan ang mga buto ko. Puno ako ng lakas. Tinitigan ako ng natitirang kaluluwa ni Immortal Lord Wang Yao. Tumango siya. 16 na taon, saka kamuling nagising. Akala ko buwan lang ang lumipas. Walang panahon sa pag-ensayo. Totoo pala ang sinabi ng mga sinaunang tao. Lumabas ako sa Jade of Clarity. Bumalik ang espasyo sa lumang lupa. Sobrang liwanag ng araw. Ang hangin ay sariwa. Nag-iba na ang lahat. Nagpakasal na sina Yang Zhao at Chuying. Nagkaanak ng lalaki, Yang Qianfan ang pangalan. Lumaki na rin ang anak ni Li, si Li Xinian. Nagtuturo sa Datan Academy. Si Ye Qingting na ang commander ng ika-4 na hukbo. Lumipat si Qi Tianxiao sa 3 hukbo. Si Qiming nagtatrabaho sa Elders Council. Nag-iba na ang lahat, pero parang wala rin nagbago. Nakatayo ako sa ilalim ng araw. Huminga ako ng malalim. 16 na taon, nakabalik na ako. Parang lumipad ang balita ng pagbabalik ko. Isang gabi lang, buong Qianyuan nalaman na. Nagkabisi lahat ng communicator sa buong lupain. Puno ng balita tungkol kay Lin Hao ang headlines. Si Ye Qingting ang unang dumating. Galing siya agad sa kampo ng ika-4 na hukbo. Pagod at madumi siya, ni hindi na nagpalit ng uniforme. Nang makita niya ako, yumuko ang dati laging kalmado niyang mukha. Hindi siya nagsalita. Lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Sumunod si Qi Tianxiao. Nag-leave pa siya mula sa 3 hukbo. Tumakbo talaga siya papunta rito. Pagpasok pa lang, umiyak na. Basang-basa ang glamour niyang mukha sa luha. Pati mask na pampaputi wala na. Huling dumating si Qiming. Nautal pa rin siya magsalita. Pero ngayon, ang haba ng sinabi niya sa isang hinga. Namumugto ang mata niya, hindi rin klaro ang mga salita. 3 lalaki nagyakapan, umiiyak ng todo. Tinawanan ko sila kasi iyakin sila. Sabi ko, kayo pa naman ang mga general. Magpakalalaki naman kayo konti. Pero habang nagsasalita ako, namula rin ang mga mata ko. Sabi ni Qi Tianxiao, ikaw rin umiiyak ka. Sabi ko, napunta lang ang buhangin sa mata ko. Sabi niya, indoor tayo eh. Saan manggagaling ang buhangin? Sabi ko, tumigil ka nga. Nang dumating si Chuyuni para sunduin ako. Halos di ko siya nakilala. Maitim na ulit ang buhok niya. Mas maganda na rin ang kondisyon niya. Ang lakas niya ay umabot na sa tribulation stage. Pero hindi pa rin siya umaakyat sa langit. Tinanong ko siya, anong hinihintay mo? Sabi niya, hintayin ka raw. Dumating na rin si Hui Hui. Dalaga na siya ngayon. Di na siya yung batang nakatali ang buhok sa dalawa. Hawak niya kamay ko at malambing na nagsabing, amo. Sa wakas bumalik ka. Sabi ko, dalaga ka na. Sabi niya, malambing pa rin ako. Kahit gaano pa ako katanda, ako pa rin ang cute na alaga mo. Tinitingnan ko silang lahat. Ang saya sa puso ko. Ngayong buhay na to, hindi na ako mag-isa. Nagpasya akong ayusin ang teleportation array ng mundo ng Qianyuan. Bubuksan ko ang daan papunta sa ibang mundo para makalabas ang mga taga-Qianyuan at maglakbay. At makapasok din ang iba para makipagpalitan ng kaalaman. Ito ang unang hakbang ng Qianyuan para bumalik sa malaking mundo. At ito ang pinakamahalagang hakbang. Si Chuyuni mismo ang nagboluntaryong tumulong sa pag-setup ng array. Isa siyang tagapaggawa ng mataas na antas na rune. Mas magaling siya sa array formations kaysa sa akin. Ako ang nagbigay ng mga spirit stone at materyales. Siya ang bahala sa disenyo at pag-ukit ng array. Ang avatar ni Patriarch Lizhan tumulong din. Ginamit niya ang mga resources ng Immortal Realm para makontak ang Yunming Realm. Ang Yunming Realm ay isang malaking mundo ng cultivation. May koneksyon ang mundo nila sa mundo namin noon. Bumisita na ang dalawang mundo mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Pero nasira ang teleportation array pagkatapos niyon. Kaya naputol ang koneksyon. Sabi ni Patriarch Lizhan, siguro matutulungan tayo ng leader ng Yainsect sa Yunming Realm. Ginamit namin ang Cross-World Communication Array. Nakausap namin ang leader ng Yainsect. Nang ipakita ko ang Liuli Bed Bracelet, napatigil ang leader nila. Panahon pa ng mga nawalang taon iyon ang sikreto ng kanilang sekta. Noong nabubuhay pa ang kanilang founder, si Fei, iniregalo niya ang bracelet sa isang kaibigan mula Qianyuan. Ibinigay ko pabalik sa kanila ang bracelet. Grabe ang alog ng boses ng leader ng Yainsect dahil sa sobrang tuwa. Sinabi niyang may utang silang malaki sa akin. Sabi ko, walang anuman. Pagbukas ng aray, bisita na lang sila dito lagi at magnegosyo. Noong natapos ang construction ng aray, umulan sa buong Qianyuan continent. Puno ng spiritual energy ang ulan, bawat dulo ng lupa na diligan. Biglang dumami ang mga halamang espiritual. Nag-evolve ang mga bagong hayop, lahat ay umangat ang cultivation. Nakatayo si Yang Zhao sa ulan. Sabi niya, ito raw ay pambihirang biyaya mula sa langit. Sabi ko, hindi ito biyaya. Negosyo ito. Pagbukas ng teleport array, dagsa ang mga cultivator mula sa iba't ibang mundo. Namangha sila sa mga halaman at bagong hayop dito sa Qianyuan. Sa ibang mundo, napakayaman ng mga ito. Dito, laganap lang kahit saan. Mga treasure hunter, negosyante, at adventure. Lahat dumagsa dito sa Qianyuan. Hindi pa naging ganito kasigla ang kontinente. Ang mga tagapangalaga ng hardin dito naglakbay na rin palabas. Nagpunta sila sa Yunmeng, Qianluo, at Dalu realms para mag-cultivate. Nag-aral sila ng mas matataas na technique at skills. Pagbalik nila na may dalang bagong kaalaman at yaman, tumaas ang cultivation level ng lahat sa Qianyuan. Mabilis ang pag-angat ng buong Qianyuan.
Pagkalipas ng ilang taon, ang Qianyuan naging maliit na mundo mula sa isang mundo ng basag-basag na piraso. Doble ang kapal ng spiritual energy dito kaysa dati. Pati antas ng mga halamang espiritual tumaas. Makalipas ang ilang dekada, umangat pa siya at naging medium world. Ang mga piraso ng 3 Median New Stone, unti-unti nang bumabalik mula sa kalawakan. Ang Qianyuan Realm, unti-unting binabawi ang dating ningning nito. At dumating din ang panahon ko para maging immortal. Noong araw ng tribulation ko, kasama ko si Chuyuni, sabay bumagsak ang dalawang kidlat ng tribulation. Nilamanlam ng violet na kidlat ang langit, yumanig pati lupa. Sabay naming kinaya, walang umatras ni isa. Bumukas ang pintuan ng immortal realm. Bumuhos ang gininto ang liwanag mula sa loob. Mainit at banal iyon. Lumingon ako sa mundong ito. 16 na taon na ang nakalipas mula umangat ako mula sa tambakan. Bugbog at sugatan ako noon. Walang-wala. Ngayon, nasa harap na ako ng Immortal Gate. Kasama ang pamilya, kaibigan at mga kasamahan. At ang mundong ito na nagbago dahil sa akin. Ako si Lin Hao. Sa nakaraan, isa akong alchemist at cultivator sa mundo ng immortality. Ngayon, ako ang leader ng Qianyuan Realm. Pinagbago ko ang tadhana ng buong mundo. Pero ang pinakamahalaga, natagpuan ko ang mga taong mahalaga sa akin. Tama na iyon para sa akin. Lumingon ako, at tumuloy ako sa pintuan ng Immortal Realm.